Sa mundong ito, may mga taong kilala bilang mga ability user, hindi naiiba sa mga may hawak ng kapangyarihan. May ilan sa kanila na ipinanganak ng ganito, at ang kanilang populasyon ay lumalaki bawat taon. Kasabay niyan, dumami ng husto ang bilang ng mga krimen na ginagawa ng mga may kapangyarihan. Sa kabutihang palad, salungat sa mga ability user na may masamang hangarin, mayroon ding mga nagtataglay ng kabutihan at bertud. Tinatawag nilang bayani ang mga lumalaban sa kasamaan gamit ang kanilang kapangyarihan, pinoprotektahan ang kapayapaan ng mundo gamit ang mga biyayang ipinagkaloob. Sila ay hinahangaan at iginagalang ng mga taong kanilang pinoprotektahan. Gayunpaman, hindi ito ang karaniwang kwento ng isang bayani na kinasanayan ng lahat. Sa isang malaking screen sa kalye, isang newscaster ang nag-uulat ng pinakabagong kabayanihan sa lungsod. Ngayong araw, muling naprotektahan ng mga bayani ang kapayapaan ng lungsod. Naglalakad si Kazu, napipilitang makinig sa walang katapusang mga ulat na ito. Paglapit sa isang eskinita na may harang, binalaan siya tungkol sa panganib sa direksyong iyon. Nalilito, lumingon siya para tingnan kung sino ang kumakausap sa kanya. Nagsalita si Hana tungkol sa mga taong gagawa ng masama sa kanya. Kahit na maraming bayani, pinasalamatan niya ito sa pagiging mabait, na sinagot naman ito na paraan lang iyon para swertehin siya. Hindi naniniwala ang binata sa karma, mga Diyos, o kahit sa mga bayani. Nang mapagtantong kakaiba siya, sinabi niyang iisipin ng mga tao na isa siyang hampas lupa dahil sa paggala sa araw, pero iginiit niyang masyadong boring ang buhay na puro trabaho araw at gabi. Dahil dito, nagtataka niyang tinanong ang kanyang layunin sa buhay. Natigilan siya sa tanong, at pinatunayan ng katahimikan ang kanyang sinabi na baka isa lang talaga siyang walang kwenta. Dahil hindi pa sila formal na magkakilala, nagpakilala siya, at ginantihan niya ito. Nagpatuloy siya sa kanyang pangaral at hinikayat siyang magsikap para maging isang disenteng tao. May nakakuha ng kanyang pansin, ngunit may kamay nang umabot at hinablot ang bag ni Hana mula sa kanyang balikat. Nagpumiglas siya at humila pabalik, ayaw mawala ang kanyang gamit, pero naglabas ito ng kutsilyo. Sakto ang pagpasok ni Kazu para harangin ng kanyang katawan ang atake. Nag-iwan ito sa kanya ng malaki at malalim na hiwa sa braso. Bagamat ayos lang siya, ang mas mahalagang problema ay ang magnanakaw na tumatakas na ngayon dala ang kanyang mga gamit. Sakto namang nakarinig sila ng malakas na ugong ng motorsiklo. Nagulat ang magnanakaw nang makita itong humarurot at harangan ang kanyang daan, isang lalaking magara ang porma, na sinasabihang isa siyang kahindik-hindik na mamamayan at nagnanakaw ng gamit ng iba. Si Makion, ang muscle hero na dumating para iligtas ang sitwasyon. Madali siyang nakilala ng mga tao bilang isa sa mga top-ranked enforcer na lumalaban sa mga superpowered na kriminal. Gayunpaman, sinabihan siya ng kriminal na huwag maging masyadong mayabang at nagsimulang mag-anyong halimaw. Para sa kanya, ang mga bayaning tulad niyan ay mga impostor lang. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang werewolf, dinamba niya ang maskuladong lalaki, na bigla namang lumaki ng 3 beses na may hindi kapanipaniwalang bigat. Hinawakan niya ang ulo nito gamit ang isang kamay, ibinagsak ng malakas na bayani ang salarin sa semento, at itinaas ang kanyang kamao sa tabumpay, sumisimbolo sa isa na namang panalo para sa hustisya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nag-aalala pa rin si Hana sa natamong sugat ni Kazu. Sa kanyang pagkagulat, nagsara na ang sugat. Ito ang kanyang kakayahan, bagamat wala itong gaanong silbi maliban sa maging pananggalang na tao. Habang minamaliit niya ang kanyang kapangyarihan, lumapit si Mas at tinawag siyang tunay na bayani. Sa katunayan, sobrang hanga niya kaya inanyayahan niya sila sa kanyang bahay para sa isang libreng pagkain. Naniniwala siyang sa wakas ay bumabalik na ang kanyang kabaitan. Kahit nakikisakay lang siya, hindi gaanong masaya ang reaksyon ni Kazu. Dumating ang dalawa sa isang marangyang mansyon tulad ng ipinangako. Doon, hinainan sila ng masarap na hapunan at nakipagkwentuhan sa bayani. Halos naglalaway na si Hana sa mga plato ng pagkain, kaya sinabihan siyang dahan-dahan lang at namnamin ang lahat ng gusto niya. Gayunpaman, biglang nagsimulang lumabo at magdilim ang kanyang paningin. Walang ideya ang kawawang dalaga sa nangyayari, ngunit unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan ng pumikit. Maya-maya'y dumilat siya, kasabay ng pagbalik ng kanyang malay, ngunit napasigaw siya sa gulat nang mapagtantong hindi siya makagalaw. Ngumiti si Matt sa kanya nang may malaswang tingin, sinabing oras na para sa plano at idinagdag na walang darating kahit gaano pa siya kalakas sumigaw. Habang inilalapit niya ang kanyang sarili, kinuwestiyon niya kung paano magagawa ng isang bayani ang ganoong bagay. Hindi niya mapigilan ang takot sa mukha nito, lalo na nang umiyak ito at nagmakaawang tulungan siya. Tila nawala na ang lahat ng pag-asa hanggang sa biglang may isang pamilyar na tao ang sumipa sa mukha ni Matt. Sa kabila ng kanyang laki, napagulong siya sa sahig dahil sa tama. Lumingon siya sa paligid na may matinding pagtataka at galit. Isang anino lang sa ilalim ng liwanag ng buwan ang nakikita nila sa ngayon. Iniisip ni Hana na isa itong tunay na bayani, pero ito'y ang hampas lupa at walang kwentang si Kazu lang. Hindi maintindihan ng masamang bayani kung paano siya gising sa kabila ng pampatulog na kinain niya. Habang pinapakawala ng babae, sinabi niyang hindi niya talaga ito kinain at nagpanggap lang na nasa ilalim ng epekto nito.
Nakakagulat na revelasyon at hindi pa rin makapaniwala ang mga biktima na isang bayani ang gumagawa ng ganitong kalupitan. Ang maniwala sa ganoong fairytale sa puntong ito ay kahangalan lamang. Habang kumakapit siya sa katotohanang iniligtas siya nito kanina, ipapakita ni Kazu sa kanya ang tunay na mukha ng kanyang mga idolo. Ang ideya na ang isang bayani ay kakampi ng hustisya ay isang malaking kasinungalingan na pinalaganap ng mga tao at ng media. Para patunayang mali ito, sinipa niya ang isang pader at inilantad ang ilan pang mga tao, lahat ay halatang biktima at bihag. Nakakatakot ito. Ang mga ability user ay hindi mga Diyos o santo, kundi mga taong may ilang halang ang kaluluwa na nakahalo. Tumatawa sa kanyang matuwid na pananalita, sinabi ni Mas na isinasapanganib niya ang kanyang buhay araw-araw para pabagsakin ang mga mapanganib na kriminal, kaya natural lang na gusto siyang gantimpalaan ng mga babae gamit ang kanilang katawan. Gaya ng inaasahan, masama ang kanyang kakayahan, at oras na para makita ito sa totoong aksyon. Sumugod si Kazu at sinaksak ang katawan ng kaaway gamit ang isang talim, ngunit hindi man lang ito dumaplis sa kanyang matigas na balat. Bilang ganti sa hangal na pagkakamali, nagpakawala si Mas ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa kanya sa pader. Habang pinapanood siyang bumagsak, tinawanan ng bayani ang ideya na masasaktan siya ng ganoong kaliit na laruan. Alam din niya ang kakayahan ng binata, ngunit kinuwestiyon kung ano ang magagawa nito at itinagos ang talim sa kanyang kamay. Sumigaw si Kazu sa sakit, pinarusahan dahil sa pag-isip na kaya siyang labanan ng isang hamak na tao na tulad niya. Bagamat maaaring totoo ito, totoo ring ang mga bayani ay walang iba kundi mga basura. Sa kabutihang palad, siya ang perpektong tao para harapin ang lahat ng iyon. Ang pulang likidong dumadaloy mula sa kanyang mga sugat ay nagsimulang tumigas at naging isang sandata bilang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Bumuo ng talim at tinakpan ang kanyang mukha, sa wakas ay inilabas niya ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi na tinag si Mats, naniniwalang wala pa ring laban sa kanya ang binata. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malalim ang hiwa ng sumunod na atake sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Dapat imposibleng matalo ang isang bayaning tulad niya. Dala ng purong yabang, hinuli niya at hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ng kalaban at inihampas ang ulo nito sa sahig. Sakto namang bumaon ang matatalas ng ngipin sa kanyang balikat, tumagos ng malalim sa kanyang laman. Walang magawang lumuhod siya sa sahig, habang masamang nakatitig si Kazu. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay, ngunit wala namang intensyon ang binata na kunin ito. Nang marinig ito, itinuring siyang tanga ni Mats at sinubukang umatake ng patago, ngunit madaling nasalo ang kanyang mahinang kamao. Hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan at tuluyan nang nawala ang kanyang malalaking kalamnan, sinasabing hindi na niya gagamitin muli ang kanyang kakayahan. Binali ni Kazu ang braso ng payat na lalaki. Kalaunan, nakaupo ang bayani na nanginginig at walang magawa at nakilala ang imposibleng kapangyarihan na pag-aari ng maalamat na bampirang Panginoon. Hindi siya pinansin at tinugunan ang naunang tanong ni Hana tungkol sa kanyang layunin. Lumakad ang antihero patungo sa kanyang kaaway at sinuntok ito sa mukha. Maglalaho sila sa mundo dahil nabubuhay siya upang burahin ang kanilang pag-iral gamit ang sarili niyang mga kamay. Inulat ni Kazu na natanggal na ang target at kasuklam-suklam si Mac tulad ng iba. Hindi niya ito pinatay, ngunit kung wala ang kanyang mga kakayahan, tapos na ang kanyang mga araw bilang isang bayani. Hindi makapaniwala ang lalaki sa telepono na kaya niyang kunin ang kakayahan ng iba, ngunit ang paliwanag diyan ay maaaring ikamatay niya. Sa pagpapatuloy, ibinahagi ng binata na hindi pa rin niya natatagpuan ang kanyang hinahanap. Ngayon, kailangan na lang nilang tapusin ng malinis ang lahat dahil kailangan na nilang umalis sa lugar na ito. Tutal, hindi makakabuti sa kanila ang manatili sa isang lugar ng matagal. Matapos humingi ng kwarto at tapusin ang tawag, sa wakas ay naramdaman niya ang pagod at napaluhod, halos himatayin sa sobrang pagod sa laban. Isang boses mula sa loob ang tumawag sa kanya na hangal dahil hindi niya sinipsip ang lakas ng mga kaaway gayong dapat ay ubusin niya sila. Ikinatwiran niyang sapat na ang pag-alis ng kanilang kapangyarihan maliban na lang kung gusto niyang maging basura tulad nila. Bagamat pinapayagan siyang manindigan sa kanyang mga ideal, ipinaalala sa kanya ni Rascal ang kanyang tunay na layunin na alam niya. Dahil dito, tumayo siyang muli sa kabila ng sakit. Wala rin doon ang taong hinahanap niya at hindi niya maiwasang isipin kung nasaan na ba si Seiya. 3 taon na ang nakalipas, nasa bahay siya habang masayang ipinapakita sa kanya ng nakababatang kapatid ang bago nitong trick. Hindi may pagkakaila ang galing niya sa kanyang mga abilidad at sa murang edad, gusto na niyang lumaki at maging isang hero tulad ng kanilang ama. Napangiti si Kazu sa kanya na sinabi niyang ibang-iba sa kanya. Tumanggi sa paghahambing, kumapit ito at kinumbinsi siyang sumama sa kanilang landas, pero nag-alinlangan siya kung maikukumpara man lang ang simpleng abilidad niya. Tumanggi siyang tanggapin ito, tinawag siyang mabait at sapat na malakas, ngunit alam niyang hindi siya maaaring maging isang hero sa ganoong kahinang abilidad. Sa huli wala siyang masabi. Dahil halata ang kanyang kalungkutan, sinabi niyang masaya na siya na may kapatid na maipagmamalaki. Ang kanilang mga araw ay puno ng tawanan. Ngunit isang gabi, bumangon si Kazu mula sa kama matapos makarinig ng kalabog sa malapit.
Hindi nagtagal, lumakas ang ingay at ang katawan ng kanyang ama ay bumagsak sa bintana. Sa kabila ng mga bubog, gumulong ang matanda sa sahig, bugbog sarado at halos patay na sa mga nang atake. May isa pang lalaking pumasok, humanga sa galing at tiyaga ng hero sa kabila ng kanyang edad. Sumigaw si Kazu at nagtanong kung sila ba ay mga kriminal na may abilidad, ngunit sinabihan siyang mga hero rin sila tulad ng kanyang ama. Habang hirap na intindihin ito ng bata, pumasok sa kwarto ang tulirong si Saya, nagising dahil sa ingay. Nagulat siya nang makita ang pinsalang nagaganap. Tumangging hayaan siyang maging biktima, sinabihan ng ama ni Kazu na tumakas kasama ang kapatid. Hinarap niya ang kanyang mga kaaway at tinanong kung anong nangyari sa kanilang dangal bilang tagapagtanggol. Saan napunta ang hustisya sa loob nila? Kinamumuhian nila ang hustisyang iyon at sinabing dahil doon kaya nasa sitwasyon na ito ang matanda. Pagkatapos ay sinabihan ang mga bata na huwag maging mga hero dahil ang mga hero sa panahong ito ay bulok hanggang sa kaibuturan. Hindi pinansin ang kanilang gulat na ekspresyon, ginamit niya ang kanyang abilidad at pinuno ng kapangyarihan ng liwanag ang kanyang kamay. Sinabihan niya ang kanyang mga anak na mamuhay ng matuwid at sumugod sa kanyang kaaway, ngunit isang walang awang kamay ang tumagos sa kanyang dibdib na agad niyang ikinamatay. Napasigaw si Kazu sa nakita. Sa kabilang banda, nagpalabas ang lalaki ng asul na apoy sa kanyang palad na naglalayong sunugin ang mga paslit hanggang sa walang matirang ebidensya. Hindi namamatay ang kanyang kapangyarihan hanggat hindi nito ginagawang abo ang target. Bigla na lang, naantala siya at tinamaan ng isang kakaibang liwanag. Ang makitang gumamit si Saya ng ganoong kapangyarihan sa murang edad ay pumukaw sa kanyang interes. Humihingal na siya sa pagod, ngunit ang kanyang talento at potensyal ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa lalong madaling panahon. Ang maliit na babae ay nawala ng malay at binuhat sa kabila ng pag-iyak ng kanyang kapatid. Wala siyang magawa habang kinukuha ng mga hero ang kanyang kapatid. Kumapit siya sa kanilang mga binti at sumigaw, ngunit walang awa siyang sinipa at tumama sa matigas na pader. Dahil napakawalang silbi at mahina niya, dapat ay tapusin na lang siya agad. Nilamon ng asul na apoy ang kanyang katawan, handa nang gawin itong abo, lahat para sa hustisya. Hindi matanggap ni Kazu ang nangyayari. Ang kanyang ama, na laging napakabait, ay namatay lang ng walang kabuluhan, at maging ang kanyang pinakamamahal na kapatid ay kinuha. Habang nasusunog pa rin, isinumpa niya ang mga hero at nanumpa na hindi sila patatawarin. Malapit nang dumating ang paghihiganti. Gusto ni Rasko ang apoy sa kanyang puso. Ang marinig ang boses ng vampira sa unang pagkakataon ay ikinagulat ng bata, at lumingon siya sa paligid para tingnan kung saan ito nanggagaling. Galing ba ito sa study room ng kanyang ama? Sa gitna ng maayos na mga libro at file, may masamang enerhiyang nanggagaling. Sa loob mismo ng mga drawer ay may isang nakatagong kahon na nababalot ng mga shamanistic binding. Pinunit niya ang mga ito at walang pag-aalinlangang binuksan. Isang bungo ang nagsalita sa kanya, ipinakilala ang sarili bilang isang vampire lord na dating kinatatakutan ng mga tao. Tulad ng maraming iba pang bagay, hindi makapaniwala si Kazu sa nangyayari. Mayroong isang maalamat na vampira na nanakot sa sangkatauhan isang siglo na ang nakalipas. Dapat ay winasak na siya ng mga hero. Kaya bakit nasa opisina ng kanyang ama ang katawan nito? Tila, inilagay ang mga labi sa ilalim ng pangangalaga ng pinakamalakas na hero ng panahon. Binabasa ng vampira ang kanyang isip at nagising dahil sa matinding uhaw sa paghihiganti na nagnininga sa loob ng bata. Hindi niya ito maipagkakaila, lalo na't naaalala niya ang kanyang pamilya. Kahit 100 taon na ang lumipas, hindi humina ni Katiting ang determinasyon ni Rascal. Ngayon, binibigyan ang bata ng pagpipilian na manangis at mamatay ng kaawa-awa o kunin ang mga labi ng vampira at maging isang tagapaghiganti. Alam ni Kazu na hindi niya dapat pagkatiwalaan ang mga salitang iyon, ngunit naghahanap siya ng lakas. Dahil dito, kinuha niya ang mga buto sa kanyang mga kamay at dahan-dahang kinain ang abo bawat piraso. Sa pamamagitan nito, nabuo ang kasunduan at naging pinal ang kanilang koneksyon. Binigyan ng bata ng kapangyarihang wasakin ang mga masasamang hero, at ang kailangan lang niyang gawin ay maabot ang kanyang mga kaaway at wakasan sila. Dahil sa vampira, nagbago ang kanyang itsura at nanumpa siyang papatayin ang bawat hero sa mundo. Naglakad si Kazu patungo sa kanyang bagong bahay, bigo dahil hindi pa rin niya nakikita ang anumang senyales ni Saya. Ang apartment ay simple lang, ngunit hindi naman siya magtatagal doon. Bigla na lang, lumabas ang kanyang kapitbahay sa pinto at binati ang bagong dating ng may mahinhing tono. Natigilan siya sa sobrang gulat. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng kamukhang-kamukha ng kanyang nawawalang kapatid. Nalaman na dati at inaasahan na ang bagong kapitbahay, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Layla at tinanong ang kanyang pangalan. Bagamat natataranta pa rin, nakasagot siya, na sinuklian naman ito ng isang mainit na ngiti. Kamukha niya si Saya, ngunit imposible na siya rin ang taong iyon. Tinanong siya kung mayroon bang kung ano sa mukha niya dahil sa patuloy niyang pagtingin. Nagpigil ang nangungulilang kapatid at sinabing kamukha niya ang isang kakilala. Isinantabi iyon, may napansin siya sa kalsada. Isang grupo ng mga sasakyan ng pulis ang humaharurot sa daan, malamang nasanhi ng isang ability user sa malapit. Mabuti na lang, maraming hero sa lungsod na kayang asikasuhin ito.
Pinayuhan niya itong huwag masyadong umasa sa kanila, lalo na sa mga kamakailang pangyayari. Alam na alam niya ang tinutukoy nito dahil kamakailan lang nabunyag ang mga karumal-dumal na krimen ni Matt at ibinalita sa buong lungsod sa telebisyon. Ano man ang mangyari, mas mabuti nang mag-ingat. May kasamang nakakapanatag ng ngiti, nangako si Lila na tatakbo sa kanyang kwarto kung may mangyari sa kanya at inulit na seryoso siya sa pag-aalaga sa isa't isa. Matapos tanggapin ang alok nito, pinanood niya itong umalis at tahimik na nagpa siyang mag-imbestiga. Napuno ng mga estudyante ang mga kalsada habang magsisimula na ang klase. Tahimik na sumunod si Kazu sa kanyang kapitbahay, nagmamasid kung may anumang kahina-hinala. Habang pinapanood pa rin siya sa loob ng eskwelahan, may isinulat siya, ngunit wala pang anumang masamang senyales na mapapansin. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maalala si Seiya tuwing nakikita niya itong ngumiti. Kalaunan, naglakad siya kasama ang isa pang estudyante na humingi ng tawad sa pag-abala sa kanya sa kanyang mga problema. Habang sinisigurado sa kanya na hindi ito abala, nakasalubong nila ang isang malaking lalaki na nagtatanong kung bakit siya tinawag at kung sino ang babaeng kasama niya. Pumagit na si Lila at sinabihan ang siga na layuan ang kaibigan niya. Tutal, siya siguro ang pumipilit sa kanya na magtrabaho ng mga kahina-hinalang gawain sa gabi. Nagalit siya sa babaeng nakikialam sa buhay ng iba. Tinitigan siya ng masama na parang atake, bigla niya itong sinampal ng malakas sa mukha at tinanong kung sapat na ba ang pakikialam niya ngayon. Sa galit, nagmura siya at akmang gaganti ng suntok. Dumating si Kazu sa tamang oras para pigilan ang kanyang kamao na tumama sa mukha nito, na ikinagulat ng babae at nang siga na nagtanong kung sino siya. Sabi niya'y napadaan lang siya, na lalong ikinagalit ng lalaki. Susuntok sana siya ulit, ngunit hindi niya magawa dahil humigpit ng todo ang hawak sa kanyang kamao kaya napasigaw siya sa sakit. Nang tuluyang maipit ang kanyang braso, inutusan siyang tigilan na ang pakikialam sa mga dalaga at sinipa ng kaawa-awa sa tabi ng daan. Tinitigan sila ng masama ng lalaki, naiintindihan na ang kanilang kayabangan ay dahil sa pagkakaroon ng bagong bodyguard. Tumakbo siya palayo, sinasabihan silang tandaan ang araw na yon. Nang maiwang payapa, nagpasalamat ang dalawang estudyante sa kanilang tagapagligtas, ngunit sinabihan silang huwag masyadong magpakabayani dahil baka pagsisihan nila ito balang araw. Hindi maiwasang sumimangot ni Lila sa ideya dahil ayaw niyang maging isang taong nagbubulag-bulagan matapos makakita ng gulo sa harap niya. Sa kabila ng kanyang babala, napangiti siya nang mapagtantong ayos lang naman pala ito. Bukod pa rito, nag-aalala siya na baka bumalik ang siga kanina para maghiganti. Sinabihan niya silang tumakbo kapag nangyari yon dahil hindi siya palaging nariyan para tumulong. Ang kanyang prangkang ugali ay nagpangiti sa kanya at sa wakas ay nakapagpatuloy na silang tatlo sa kanilang araw. Samantala, sa headquarters ng grupong Bokukan, minumura ng siga kanina ang mga paslit na gumulo sa kanya ngayong hapon. Habang tinitingnan ang opisina, nagulat siyang makita si Ace, isang batang hero na sumisikat. Nakatitig pabalik sa kanya ang karismatikong lalaki nang biglang may humawak na kamay sa balikat niya. Sinabihan siyang huwag mag-alala at kalimutan na lang na may nakita siya sa kwarto. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang hero sa headquarters at naglakad sa gabi kung saan may tumawag sa kanyang pamilyar na boses. Nakakita siya ng isang nakakatakot na tanawin ng malagkit na pulang likido mula sa eskinita, na nabubuo at nagiging isang pulang talim. Lumabas si Kazu mula sa dilim at tinanong kung anong ginagawa ng hero doon ng gabing-gabi na. Isang mabilis na hiwa ang tumama sa briefcase ni Ace, pilit itong binuksan at naging sanhi ng paglipad ng hindi mabilang na pera. Naghanda ang hero para sa isang laban para patahimikin ang kalaban na nakakita sa kanilang ginagawa. Pabalik sa headquarters, sinabi ng thug sa kanyang boss ang tungkol sa mga estudyanteng nagsumbong tungkol sa kanila. Gusto niya silang turuan ng masakit na leksyon, pero walang pakialam ang boss at mas nag-aalala sa kanyang medyo maliit na kita. Hindi pinahalagahan ang kanyang paumanhin, inutusan niya ang alalay na dalhin ang mga babae kanina at pagtrabahuhin sila para sa kanilang ikabubuhay. Sakto noon, isang puting anyo ang lumitaw mula sa labas, ilang palapag ang taas mula sa lupa. Pumasok siya sa bintana at ginulat ang mga lalaki sa loob. Isang matapang na hero ang biglang lumitaw sa harapan nila. Inilabas ng mga thug ang kanilang mga baril at pinaulanan siya ng bala, pero madali niyang naiwasan ang bawat isa. Umiikot sa paligid nila, nagpakawala siya ng sunod-sunod na tumpak at malalakas na atake, pinatumba ang lahat ng thug sa loob lang ng ilang segundo. Ang natira na lang ay ang lalaking nambibiktima kay Layla at sa kanyang kaibigan, na ngayon ay nagsasabing pinagbantaan daw siya. Humingi pa siya ng tulong, iginigiit na hindi siya isa sa kanila, pero wala itong halaga sa kanya. Sa huli, ang kasamaan ay nagsisimula sa maliit at ang layunin ng isang hero ay pigilan ito bago ito lumaki at maging isang halimaw. Nararapat hatulan ang kasamaan at sino pa ba ang mas gagawa niyon kundi siya. Dumating ang mga pulis at iniulat niyang kumpleto na ang suppression mission. Naasikaso na niya ang lahat at malaya na silang pumasok. Tinanggal niya ang kanyang helmet para ipakita ang pamilyar na pink na buhok, pareho sila ng sinabi ni Kazu. Hindi nila kailanman patatawarin ang mga itinuturing nilang basura ng lipunan at dudurugin sila gamit ang sarili nilang mga kamay.
Dumating si Kazu sa isang maliit na cave at umupo habang umorder ng breakfast set. Nang makitang humihikab, sinabi ni Yi, ang may-ari ng cave at kanyang information broker, na siguro'y pagod siya sa pakikipaglaban sa isang hero. Kumpiyansa niyang sinabi na hindi naman talaga niya ito problema, pero pinaalalahanan siyang manatiling alerto sa lahat ng oras. Kinuha ang isang umuusok na tasa ng kape, nakatuwiran siya na hindi ito kumpiyansa, kundi determinasyon mula sa sandaling nagpasya silang isugal ang kanilang buhay. Sa susunod na usapin, sinabi niyang gusto niyang gamitin ang serbisyo ng broker sa pag-imbestiga at ipinakita ang isang litrato ng bago niyang kapitbahay. Tinignan ng matanda ang litrato ng babaeng may pink na buhok, iniisip kung may kakaiba sa kanya. Prangkang ibinahagi ni Kazu na naalala niya ang kanyang kapatid sa kanya, isang babaeng kilalang-kilala ni Oji, dahil matagal na niya itong hinahanap. Sigurado siyang hindi si Lila ang kapatid niya, pero hindi pa rin niya maaaring baliwalain ang pagkakataon. Hindi pa tapos. Gusto niya ring ipatingin sa broker ang isa pang tao. Iyon yung thug kanina na baka bumalik para saktan sila. Kilalang-kilala niya ang lalaki at binuksan ang AFI para may ipakita. May balita sa Ri na nag-uulat tungkol sa pagbagsak ng mga crime syndicate kamakailan. Habang patuloy nitong tinatalakay ang mga ginagawa ng pulisya, ipinakita sa telebisyon ang live feed ng thug na nakaposas. Personal na hinarap ni Kazu si Ace na sangkot sa krimen kasama ang Bokukan Gang. Kasama sa mga naaresto ang lalaking hinahanap niya. Kakatuwa na ang taong nakaaway ni Lila ay nahuli sa mismong araw na yon. Tinanggap ni Yi ang utos na imbestigahan ang babae, pero mayroon din siyang hihilingin sa vigilante. Sinabihan siyang tingnan ang ilang impormasyon sa kanyang telepono. Ito ay tungkol sa Eden, isang nightclub na pinapatakbo ng isang hero na nagngangalang Light. Ang mga gawain sa loob ay halatang iligal. Kamakailan, ang mga batang parokyano nito ay laging nauubusan ng pera, at naiiwan na wasak pareho sa isip at katawan. Hindi tulad ng mga karaniwang kaso, hindi lang ito tungkol sa alak at babae. Sa katunayan, ang chismis na kumakalat ay maaari mong matupad ang iyong perpektong pangarap doon. Nangangahulugan ito na may kaugnayan nito sa droga. Wala pang matibay na ebidensya, at iyon mismo ang gustong ipahanap sa kanya ni. Maaaring magbago ang mga bagay depende sa kung ano ang matuklasan niya. Sa lubos na pag-unawa, kinuha ni Kazu ang kanyang coat at umalis sa cave, handang puksain ang sinumang bulok na hero. Pumunta siya sa Club Eden ng gabing iyon at sinalubong ng hindi mabilang na mga partigor na sumasayaw sa ilalim ng mga strobe light. Napakalakas ng tugtog at halos wala siyang marinig, ngunit patuloy siyang sumubok na mangalap ng impormasyon hanggat kaya niya. Napakasama nito at hindi siya makagawa ng anumang pag-unlad sa kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi naman hihingi ng tulong si E kung madali lang ito. Isang partikular na batang babae ang biglang nakakuha ng kanyang pansin. Sa kanyang pagkagulat, si Layla pala yon na hindi niya inaasahang makikita sa ganitong lugar. Umaasa na lang siya na hindi siya sangkot sa krimen. Sakto noong magtatanong pa sana siya, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang bouncer na nakatayo sa harap niya ang nagtanong sa bisita na sumunod sa kanya. Hindi man lang lumaban, ginawa niya ang sinabi at nakarating sa silid ng presidente. Nang madala ang binata ayon sa utos, pinuri ni Light ang kanyang bouncer at tumingin sa unahan. Una, tinanong niya kung sino si Kazu at kung ano ang sadya niya sa kanyang club. Iginigiit niyang dumating lang siya bilang isang regular na customer. Ngunit sinabihan siyang masyado siyang kabado para magsinungaling ng ganoon. Para mas maging madali at mabilis ang mga bagay, ipinaalam niya na ang lalaki sa likod ay isang espesyal na uri na may kapangyarihan. Kakaibang lugar ito na nag-empleyo pa ng mga makapangyarihang ability user. Isinantabi ito bilang isang espesyal na kaso ng pagkuha ng bodyguard. Bumalik ang hero sa usapan at tinanong ang kanyang dahilan sa pagpunta. Walang pakundangang sinabi ni Kazu na naghahanap siya ng isang substance na magbibigay daan sa kanya na makita ang kanyang mga pangarap. Walang pag-aalinlangan, lubos na itinanggi ni Light ang ideya na nagbebenta sila ng droga. Tinanggihan niya ang alok na blankong tseke, at inulit na sila ay isang malinis na establishmento. Gaano man siya magmakaawa, hindi pa rin talaga pwede. Pero nakatuwiran ang hero na hindi naman siya mukhang nagmamakaawa. Dahil dito, sa wakas ay pinaalis si Kazu na agad naman niyang ginawa. Inutusan ng bouncer na imbestigahan siya. Makalipas ang ilang minuto, isinuot ni Light ang kanyang hero suit at naghanda para sumali sa tunay na party. Kasunod nito, nagtanong ang isa pang butler kung kailangan ba talaga nilang magsuot ng suit sa loob ng bar. Siya, tulad ng lahat ng iba pang mga hero, ay isang taong pinagkakatiwalaan at hinahangaan ng lahat. Dahil doon, kaya niyang magbukas ng isang lihim na daan patungo sa isang nakatabong silid, at papasok pa rin ang mga tao nang walang takot dahil lang sa kanyang presensya. Bumaba ng mas malalim sa kanyang club, narating niya ang mga pinto ng isang e-room at masayang binati ang lahat na naghihintay sa kanyang pagdating. Ang lugar ay puno ng usok, lahat ay galing sa mga bisitang sabog na nagpapahinga sa paligid. Lahat sila ay nag-ingay nang makita si Light, sabik at nagmamadaling yumuko sa kanya. Itinaas ang mga bungkos ng pera habang hinihiling nilang makuha agad ang droga. Hinaplos niya ang mga babaeng nakakapit sa kanya,
tinatawag silang mga cute na tupa at nangangakong bibigyan sila ng mas maraming magagandang bagay kung kikita sila ng malaking pera. Sakto noon, ang masayang kapaligiran ay naantala ng isang lalaking gumagapang sa sahig. Tumutulo ang laway na may humpak na mukha, inabot niya at nagmakaawa para sa droga. Nangako siyang kukuha ng pera para makabayad agad, ngunit ang mahawakan ng isang pobreng karaniwang tao ay nagsilbi lang para inisin ang hero. Sinampal siya ni Light sa mukha, sinabihan siyang ibenta ang kanyang sarili o magnakaw ng pera. Dahil dito, inutusan ng butler na paalisin ang lalaki at kumuha ng bagong biktima mula sa itaas. Suot ang isang malaki at mainit na ngiti, sinabi niya sa lahat na laging magdala ng pera. May biglaan at hindi inaasahang ingay mula sa kabilang panig ng pinto. Sa pag-akalang ito ang bagong biktima na dala ng kanyang butler, masayang binuksan ni Light ang pinto para batiin sila. Ngunit sa halip ay sinalubong siya ng demonyong mukha ni Kazu na nagtatanong kung ituturing siya nito ng maayos. Nagulat ang hero, hindi maintindihan kung paano niya nahanap ang lugar na ito, at sinabihan siyang nagtanong lang siya ng maayos. Itinaas ng antihero ang bodyguard kanina, na ang mukha ay pasapasa at namamagana. Nagulat ang mga tao sa nakitang bouncer sa sahig at tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay nang mapagtanto nilang inaatake sila. Sa kabilang banda, nanatili si Light at tinanong kung anong laro ang nilalaro niya. Gusto niya lang ba ng droga, pera, o iba pa? Itinutok ni Kazu ang kanyang talim at kinumpirma na siya ang nanghuhuli ng mga hero kamakailan. Nakita ang kanyang kakaibang sandata, kinuha ng hero ang sarili niyang espada, at ibinahagi na ang pangalan ng kanyang kapangyarihan ay Flash. Kinakargahan niya ng kuryente ang kanyang mga ugat at selula, na nagpapahintulot sa kanyang gumalaw ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa sinumang normal na tao. Hindi normal na ibunyag ang mga detalye ng isang kakayahan sa isang kaaway, lalo na sa gitna ng laban, pero wala rin naman siyang magagawa tungkol dito. Unang beses na saksihan ni Kazu ang bilis niya at halos hindi niya ito naharang sa oras. Pati si Light ay nagulat na nagawa niya ito kahit na nahirapan. Gayunpaman, hindi siya maikukumpara sa ibang mga hero wannabe na tinugis niya dati. Naharang muli ang hagupit, pero isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang mukha na nagpagulong sa kanya sa sahig. Magaling siyang lumaban sa pangkalahatan, hindi lang sa espada, pero siguro nakakalito ang kasuotan. Kung tutuusin, mahalaga ang hitsura kung gusto niyang mangibabaw sa karamihan. Nang tanungin kung isa lang siyang hero para sa katanyagan at papuri, tinanggihan niya ito at prangkang inamin na ginagawa niya ito para sa pera. Kinuwestiyon din ang mapagpanggap na layunin ni Kazu na maghatid ng totoong hustisya. Nakakatawa, halos ipokrito. Itinanggi ito ng antihero, sinabing hindi siya isang mandaraya na tulad nila. Sa kabila ng akusasyon, tinanggap ito ni Light, sinabing ang hustisya ay itinakda ng kung sinuman ang mananalo. Dumating ang isa pang napakabilis na atake, at tila walang katapusang sunod-sunod na atake ito sa pagkakataong ito. Ito ang unang beses na naitulak ng ganito si Kazu, na nagpapatunay kung gaano talaga kalakas ang kalaban. Bigla, umalinggaw ang boses ni Rascal sa kanyang isipan, napansin ang kanyang paghihirap at nag-alok na ipahiram ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin at pakainin ang kanyang puot dahil ang apoy ng kanyang paghihiganti ang tunay na ugat ng kanyang kapangyarihan. Kung isusuko niya ang kanyang katawan, matatapos ng Panginoong Bampira ang laban sa isang iglap. Pinatahimik ni Kazu ang kanyang mga kaaway sa loob at labas, nangangakong tatapusin ang laban ng mag-isa. Ang lamat sa kanyang katatagan ay isang pagkakataon, at hindi pinalampas ni Light ang oportunidad na basagin ang kanyang talim. Isang malaking hiwa ang tumama sa kanyang dibdib, at biglang napaluhod ang binata sa sahig. Hindi na namumuo ang kanyang mga sugat, at hindi na niya mapanatili ang kanyang kakayahan. Sayang at sinayang niya ang ganoong talento para kalabanin siya gayong siguradong magiging malakas siyang hero. Nangatwiran si Kazu na hindi talento ang meron siya, kundi obsesyon. Obsesyon na pabagsakin ang mga tinatawag na hero. Nilunok niya ang bawat kahihiyan at itinakwil ang kanyang pagkatao para hasain ang sariling katawan. Ang pagsisikap na ibinuhos niya sa kanyang layunin ay hindi kasing babaw ng simpleng talento. Kinilala ni Light ang kanyang katatagan at determinasyon na lumaban kahit nawalan na siya ng sandata. Bilang tugon, itataas niya ang kanyang talim at puputulin mismo ang kanyang obsesyon. Kahit gaano katalim ang kanyang espada, hindi ito mahugot ng hero mula sa kanyang target na ginagamit ang sariling sugat para pigilan siyang tumakas. Dahil dito, malaya nang masuntok ni Kazu ang kanyang mukha at pilitin siyang bitawan din ang kanyang sandata. Nalito si Light noong una, ngunit napagtanto niyang isinugal ng kalaban ang kanyang braso para lang gawin iyon. Wala siyang pakialam, syempre. Kung takot kang maputulan ng braso o binti, hindi ka na dapat lumaban. Walang-wala ang maliit na hiwa kumpara sa sakit na naramdaman niya noong malagim na araw na yon. Gayunpaman, masyado siyang nagpapakatatag para sa isang taong malapit ng bumagsak. Ni hindi niya mapigilan ang pag-agos ng dugo sa kanyang sugat, ibig sabihin, wala nang silbi ang kanyang kakayahan. Sa kabaligtaran, ang kanyang bilis ay kasing talas pa rin ng dati. At tulad ng nabanggit, malakas siya kahit walang sandata. Sumugod si Light, alam na alam kung ano ang pakay ng kanyang kalaban. Malamang ay susubukan niyang gumanti ng suntok kapag malapit na siya,
kaya agawin niya ang pagkakataon sa pamamagitan ng mabilis na pag-ilag sa sandaling makatama siya. Tumama ang suntok sa ulo ni Kazu tulad ng plano, at ngayon ay oras na para maglaho sa isang iglap. Gayunpaman, nalaman niyang hindi siya makagalaw. Niyugyug niya at nagpumiglas, hindi maihila ang kanyang kamao mula sa ulo ng kanyang target. Tulad ng dati, ginagamit ng antihero ang kanyang kakayahan bilang pandikit at kumakapit sa kamay. Dahil dito, naging bukas si Light para sa isa pang malakas na suntok na sapat para tumilapon siya sa pader. Halos mawalan siya ng malay. Sinadyang hayaan ni Kazu na dumaloy ang kanyang sugat para painan siyang magbaba ng kanyang depensa. Habang kumikislap pa sa kapangyarihan ang katawan ng hero, naging hirap ang kanyang paghinga. Sa wakas ay naunawaan ang obsesyon ng kanyang kalaban, nanlambot na siya at tuluyang nawalan ng malay. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga pulis sa Club Eden at nagulat nang matagpuan ang isang pugad ng droga sa ilalim mismo ng bar ng isang hero. Nandoon na naman si Lila, hindi makapaniwala na ganoon kababa ang gagawin ng isang kasamahan. Gayunpaman, may mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Alam na alam niyang hindi biro si Light sa laban, ibig sabihin, talagang malakas ang kalaban. Totoong kahina-hinala ang mga hero, ngunit kinukumpirma nito na mayroong isang taong aktibong tumutugis sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi niya maaaring hayaan ang isang mapanganib na tao na tumakbo sa mga lansangan, kaya kailangan niyang kumilos at hulihin siya mismo. Ang magulong laban kay Light ay nag-iwan kay Kazu ng maraming pinsala. Kaya't kinutya siya ni Rascal at sinabing dapat na lang niya silang lahat patayin. Gayunpaman, desidido ang binata na iwanang buhay ang kanyang mga kaaway. Kung ipagkakatiwala lang niya ang kanyang katawan sa vampira, makakaganti siya ng hindi man lang pinagpapawisan. Sawa na siyang makinig sa panunukso nito at balak pa ring gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit sinabihan siyang hindi niya pa rin ito magamit ng husto kahit matagal na. Nainis, sinuntok at binasag ni Kazu ang kanyang salamin at pinaalalahanan na maaari siyang tumawag sa kanya anumang oras. Kung magbago ang isip niya, iniisip niya ang mga salita ng Panginoon. 2 taon na ang nakalipas, nasa kabubatan siya at nagsasanay sa kanyang mga bagong kakayahan. Nakatuon siya sa pagpapanatili ng hugis ng kanyang dugo. Bilang panimula, nagpalabas siya ng isang maliit na punyal sa kanyang mga palad, ngunit ang simpleng paghawak dito ay sapat na para mawala ang hugis nito. Kinutya siya ni Rascal sa pagkabigong gumawa ng isang disenteng sandata gayong kalahating taon na silang magkasama. Natuwa, nag-alok siyang ipadala ang mga hero sa kanilang kapahamakan gamit ang sarili niyang mga kamay. Prangkang tinanggihan ito, nagtanong si Kazu tungkol sa kapangyarihang magnakaw ng kakayahan na binanggit niya. Ang mga sinisipsipan niya ng dugo ay nawawalan ng mga kapangyarihang iyon, na dahilan din kung bakit siya tinawag na Calamity Vampire. Hindi niya eksaktong magagamit ang kinukuha niya, ngunit ito'y nagiging sustansya para sa kanyang katawan. Kapag nasipsip na, tuluyang nawawala ang kakayahan ng isang tao. Sa katunayan, nakakatuwang makita ang mga mukha ng mga natatarantang hero habang napagtatanto nila ang nangyayari. Kahit anong sabihin niya, kung hindi makontrol ni Kazu ang kanyang mga bagong kakayahan, hindi niya malalabanan ang mga hero at maililigtas si Saya. Pagod sa pagbuo lang ng punyal, nawalan siya ng malay at bumagsak ng padapa. Kalaunan, nakita niya ang ilang bata na nakatingin sa kanya, nag-aalala na baka hindi siya ayos. Bumangon muna siya, iniisip na malamang ay nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Inalok siya ng mga bata ng tubig na maiinom at tinanong kung isa ba siyang uri ng hero. Tinanggihan ang ideya, pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabihan silang pumunta roon. Matapos dumating ang masasamang tao para salakayin ang kanilang nayon, pumasok ang mga lalaking iyon at kinuha ang lahat ng pananim at prutas na kanilang inani. Habang gustong lumaban ng mga matatanda, wala silang magawa dahil nagbanta ang mga lalaki na sisirain ang kanilang mga bukirin. Dahil sa desperasyon, nagtanong ang batang lalaki kung bakit hindi dumating ang mga hero para tulungan sila. Naantala ang kanilang pag-uusap nang lumapit ang isang grupo ng mga lalaki na tinatarget ang mga babaeng naligaw mula sa nayon. Nagsimulang magpanik ang mga bata. Iniisip ng isang bandido na masyadong bata ang babae, ngunit sinabi ng masamang leader na perpekto ang edad niya. Pagkatapos ay nakita nilang humarang si Kazu sa pagitan nila. Dahil sabik na alisin siya sa daan, inilagay ng isa ang kanyang kamay sa lupa at nag-utos sa mga halaman na tumubo mula sa lupa. Bagamat maliliit sila noong una, lumaki ang halaman at naging isang mapanganib na nilalang na nagpapaputok ng mga bala ng buto sa mga target nito. Isa ang nakatama at nakasugat sa binata na nagsisilbing tagapagtanggol ng mga bata. Habang sinasabihan siyang manahimik, mas maraming halaman ang tumubo para kumapit sa kanyang katawan at ipako siya sa lupa. Dahil hindi siya makagalaw, hinila ng malakas ng masamang loob ang batang babae. Ipinaalala ng eksena kay Kazu ang panahon kung kailan kinuha ang kanyang kapatid, at tulad ng dati, wala na naman siyang magawa. Determinado na pigilan ang karumal-dumal na krimen na mangyari sa harap niya, hiniwa niya ang mga halaman gamit ang kanyang pulang talim, na mas malaki kaysa sa punyal kanina. Nang mapagtantong isa rin siyang ability user, hindi na nagpigil ang masamang tao at nagpapaputok ng isa pang bugso ng mga bala.
Gayunpaman, tumalbog lang ang mga ito sa target sa pagkakataong ito. Diretsong sumugod si Kazu sa kanyang target at tinarak ang kamay na nakakonekta sa lupa, pinapanatili itong nakapako roon. Bilang huling paraan, nagbanta ang lalaki na patutuyuin ang mga bukirin ng nayon na siyang pinakamasamang bagay na maaari niyang sabihin. Inilabas ng vampira ang kanyang mga pangil at lumubog sa kanyang katawan, sinisipsip ang kanyang kakayahan ng paunti-unti hanggang sa wala nang matira. Sa gulat, nanumpa ang iba na pagbabayarin siya at nagmamadaling tumakas dala ang kanilang leader. Galit na galit si Rascal dahil hinayaan niyang makatakas ang isang target kung kailan nagsisimula na siyang magpakitang gilas. Gaya ng dati, tumanggi si Kazu na magpadala at kontento na sa pagsipsip ng kanyang mga kakayahan. Sa kabilang banda, takot na takot ang batang lalaki at prinotektahan ang kanyang kapatid habang sinasabihan ang kanilang tagapagligtas na lumayo. Sinabihan siyang kalimutan na ang mga hero at maging sapat na malakas para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng huling mensaheng iyon, umalis na siya. Ngayon, nakaupo siya sa kanyang kwarto at ipinalabas ang espada na pinatalas niya mula pa noong araw na iyon para labanan ang kanyang mga kaaway. Anuman ang mangyari, determinado siyang iligtas si Saya sa kasamaan. Gabi na sa headquarters ng Hero Alliance, nasa computer si Lila. Malaki ang tsansa na ang taong umatake sa bar ay pumasok muna bilang bisita. Sinuri niya ang mga surveillance camera at nakakita ng pamilyar na tao. Pagka-rewind at pag-zoom in, tiningnan niya ng maigi at napagtanto kung sino ang nakita niya. Pag-uwi sa bahay, nagkasalubong si Kazu at Lila habang papalubog ang araw. Nag-iingat siya sa kanyang mga salita dahil baka konektado ito sa mga hero. Sinubukang umaktong normal, masigla niyang tinanong kung galing ba ito sa eskwela. Ngunit ang sagot niya ay nakakagulat na maikli kumpara sa karaniwan niyang ugali. Kahit ang tingin niya ay iba, kaya napaisip siya kung pinaghihinalaan ba siya nito. Sa kanyang pagkagulat, bigla siyang tinanong nito kung pwede siyang samahan mag-shopping sa araw ng pahinga niya. Namula siya at sinabing gusto niya ng opinyon ng lalaki para sa regalo sa kaarawan ng kanyang ama. Hindi inaasahan pero tinanggap pa rin niya ang hiling nito. Kaya nagkasundo sila sa oras at lugar kung saan sila magkikita. Habang pinapanood siyang isara ang pinto, naiwan siyang nakatayong alanganin, nalilito sa kung anong nangyari. Sa loob, napabuntong hininga ng malalim si Lila, iniisip at umaasang hindi siya masamang tao. Gayunpaman, hindi pa rin siya pwedeng maging kampante at handa siyang ibunyag ito kung kinakailangan. Dumating ang weekend ng kanilang pagkikita at lumitaw siyang may maganda at kaakit-akit na kasuotan. Sa itsurang ito, mas lalo niyang naalala si Saya. Nang mapansing nakatitig siya, iwinaksi niya ito at sinabing ang cute niya na nagpaisip sa dalaga kung hayagan ba siyang dinidiskartehan. Nahihiyang itinanggi ito ng binata, ngunit mabuti na lang at nagbibiro lang siya at hinila na siya para simulan ang kanilang pamimili. Naglakad sila sa mataong mall. Sumubok siya ng maraming damit at tinulungan pa siyang pumili ng ilang damit na bibilhin para sa sarili. Ito ay isang masaya at magaan na araw, na lubos na ikinatuwa nilang dalawa. Habang kumakain ng ice cream sa parke, nagpasalamat siya sa tulong nito sa pagpili ng perpektong regalo. Hindi siya mukhang kontrabida sa kanya, pero bakit napakalungkot ng kanyang mga mata. Matapos itong isang tabi sa ngayon, nakita niya ang isang taong nagtapo ng sigarilyo sa lupa at bigla silang sinigawan. Isang grupo ng mga siga ang lumingon, pero hindi siya umatras at sinabihan silang pulutin ang sigarilyong itinapon nila. Tumanggi silang makinig sa sermon ng isang batang babae na nagpanginig sa kanya sa galit. Dahil isa rin itong parke para sa mga bata, hinugot niya ang kanyang kamay, handang maghatid ng hustisya gamit ang sariling mga kamao. Nang mahulaan ang mangyayari, pinigilan ni Kazu ang kanyang kamao at humakbang pasulong na nagpaisip sa kanya kung isang abilidad ba ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Sa wakas, ito na ang pagkakataon niyang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Para turuan siya ng leksyon na huwag magyabang, sumuntok ang isang lalaki, ngunit sumablay ito nang umiwas siya sa gilid. Ito na ang perpektong pagkakataon para gumanti ng suntok. Gayunpaman, nadulas siya sa ice cream sa sahig at napaupo sa kanyang puwet. Pinagtawanan nila ang kanyang kaawa-awang pagtatangkang maging bayani, ngunit sinabihan silang tumingin sa kanilang likuran. Tumigil ang tawanan nang mapagtanto nilang may mga pulis na nanonood. Habang inaasikaso ito ng mga otoridad, tinulungan ni Lila si Kazu na hiyang-hiya sa kanyang pagkadulas. Nangatwiran siyang nagpapasalamat lang siya sa intensyon at sa tulong niya sa pamimili. Sa pagkakataong ito, siya naman ang may pabor pero ito ay tulungan lang siyang bumili ng bagong pantalon. Dahil nadumihan ang pantalon niya sa ice cream na kanyang kinahulugan, napatawa siya sa pagkailang nito. Kalaunan, nakauwi ang dalawa at nagpasalamat sa isa't isa para sa lahat ng kanilang ginawa. Sa huli, natapos ang lahat ng walang anumang problema, ngunit mayroon pa siyang gustong itanong bago sila maghiwalay. Masigla siyang ngumiti, ngunit napalitan ito ng gulat na ekspresyon nang tanungin siya kung nasa Club Eden ba siya ilang araw na ang nakalipas. Bago pa siya makasagot, tumunog ang kanyang telepono dahil sa isang notification, kaya hinalungkat niya ang kanyang bag para hanapin ito. Naghihintay pa rin ang kanyang tingin. Sa wakas, diretsahan siyang tinanong nito kung isa ba siyang hero.
Yumuko si Lila para humingi ng paumanhin at inamin na akala niya si Kazu ay isang kontrabidang nanghuhuli ng mga hero. Nagulat siya sa ideya, kaya humingi ulit siya ng paumanhin sa pagkakaroon ng ganoong katawa-tawang hindi pagkakaunawaan. Bigla, naramdaman niya ang masamang enerhiya habang inaabot siya nito, ngunit tinapik lang nito ang kanyang ulo at sinigurong hindi iyon problema. Naantig sa kanyang kabaitan, umiti siya at sinabing inaasahan niyang maging mabuting magkapitbahay sila. Pinanood niya itong umalis, tahimik na inuulit ang kanyang mga salita. Kalaunan, nagtungo siya sa karaniwang cave. Magsasara na sana si Oji, ngunit napagtanto niya kung sino ang kanyang bisita. Tinanong ni Kazu ang tungkol sa kanyang hiling. Wala siyang mahanap na tiyak na impormasyon tungkol kay Lila, at parang lahat ng data tungkol sa kanya ay itinanim lang. Sa katunayan, baka mas may ideya siya dahil magkasama sila buong araw. Pinaghihinalaan siya nito na isang kontrabida. Sa kabutihang palad, maganda ang naging pag-arte ng mga sigang inilagay nila kanina, at nagawa nila ang kanilang trabaho at inalis ang kanyang mga hinala. Hindi pa rin siya sigurado kung bakit, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos tingnan ang kanyang telepono, inatake si Ahiro at malubhang nasugatan bandang tanghali. Dahil kasama niya ito buong araw at imposibleng magawa niya yon, nakasiguro si Lila na inosente siya. Gayunpaman, hindi siya dapat maging kampante kahit kaunti, at higit sa lahat, hindi niya dapat isipin na kaya nitong palitan ang kanyang kapatid. Alam na alam niya, handa siyang alisin ito kung sakaling humadlang ito sa kanyang layunin. Tumango bilang pagsang-ayon, iniabot ni Ajay sa kanya ang isang file na naglalaman ng impormasyon sa kanilang susunod na target. Ang pangalan niya ay Rion, kilala rin bilang Chameleon, na pinaghihinalaang gumagawa ng mga droga. Ipinapakita ng investigasyon na ang trail ng mga gamot ay patungo sa isang hero na bumabalik sa kanya. Pinasok ni Kazu ang kanilang research facility, nagpapanggap na janitor para tingnan ang target at ang kanyang pharmaceutical company. Nilampasan niya ang gwardiya, na bahagya lang sumulyap habang nagpapasalamat sa kanyang serbisyo. Kinakailangan ng pag-iingat dahil tila may iba pang nagtatarget sa mga hero bukod sa kanya. Habang tinitingnan ang lokasyon ng target, nilampasan niya ang isa pang researcher na biglang lumingon at may hawak na hiringgilya. Sinubukan ng lalaki na itusok ito sa kanyang balikat, ngunit madali itong nasalo ni Kazu at sinipa siya palayo. Tumalon siya paatras para magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Nang tanungin kung anong ginagawa niya, sinabi niyang kinukulang na siya sa mga experimental subject at umakyat para kumuha ng isa. Sa kanyang kumpirmasyon na hindi ito isang lehitimong kumpanya, ipinalabas ng vampira ang kanyang espada. Ngunit ang pagkakakilanlan niya bilang isang ability user ay lalo lang nagpasabik sa researcher na gustong makakuha ng mahalagang subject. Habang pinapanood ang braso nitong mag-anyong parang sa isang halimaw, napagtanto ni Kazu na kailangan niya itong tapusin kahit hindi siya ang pangunahing target. Sumugod siya at nagbanggaan ang kanilang mga sandata, ngunit ang nakakagulat na tigas ng braso ay nagpatalsik sa espada. Natutuwa ang lalaki sa matalas na atake at gusto pang makakita, ngunit walang oras ang kanyang kalaban na sayangin sa isang tulad niya. Nanguna sa isang walang ingat na pagsugod, iwinasiwas ni Kazu ang kanyang sandata at muling naharangan. Gayunpaman, hindi ito ang parehong galaw dahil bigla niyang ginawang likido ang kanyang sandata, na naging dahilan upang tumalsik ito sa buong mukha ng scientist. Sinamantala niya ang pagkakataong dulot ng sorpresang atake, at umikot sa kanyang kalaban para pigilan ang mga galaw nito mula sa likod. Dahil tuluyan nang napigilan ang kanyang mga galaw, malaya na niyang kunin ang mga abilidad nito. Ibinuka ni Kazu ang kanyang panga at ibinaon ang kanyang mga ngipin sa balikat ng lalaki, sinisipsip ang bawat patak ng kapangyarihan nito. Habang bumagsak siya sa lupa, nanlalambot at hindi gumagalaw, may isa pang ability user sa pasilidad. Isang lalaki ang binuhat mula sa lupa sa pamamagitan ng leg, nagmamakaawang pakawalan, ngunit wala siyang intensyong pakawalan ng ganoon kadali ang isang karimarimarim na tao. Ibinagsak niya ito sa sahig at sinipa papunta sa pader. Noon din, tumayo ang kanyang mga tainga, narinig ang isa pang nanghihimasok bukod sa kanya. Kahit sino o ano pa sila, tiwala si Sarah na ang isang kasing ganda niya ay madaling malilinis ang basura sa mundo. Nagpatuloy si Rion sa kanyang research work gaya ng dati, nang biglang pumasok ang isang lab assistant, dala ang test subject na pinakuha sa kanya. Sinunod ang kanyang utos, itinulak niya ang kama papasok sa lab. Pumasok na rin siya, handang magsimula sa eksperimento. Nang hilahin niya ang kumot, nagulat siyang makita ang kanyang assistant, walang malay at inilagay bilang isang dummy. Isang pulang talim ang biglang ilang pulgada na lang mula sa kanyang leg, habang unang kinumpirma ni Kazu ang kanyang pagkakakilanlan bilang chameleon hero. Paglingon, nakita niya ang nagingit-ngit nitong tingin at napagtantong siya ang tumalo kay Light. Inaakusahan niya ito ng paggawa ng mga iligal na droga, ngunit nakatwiran itong nagdadala lang siya ng kaunting kaligayahan sa mga tao. Habang itinuturing niya itong dahilan ng isang talunan, nakakagulat na nagkasundo sila na ang mga hero ay isang pagkukunwari lamang para sa mga makakapal ang mukhang sinungaling na handang kunin ang lahat ng gusto nila. Binalaan niya itong huwag nang humakbang pa, ngunit hindi siya ang dapat nitong alalahanin.
Ang lalaki kanina ay biglang bumangon at hinawakan ang kanyang kamay. Nahuli ang kanyang mga braso sa hindi inaasahang galaw na nagbigay daan kay Rion na umatras sa mas ligtas na distansya. Inutusan niya ang kanyang katulong na durugin ang mga braso nito gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit nanginginig lang nang walang magawa ang mga kamay nito. Wala silang ideya kung bakit, pero hindi niya magamit ang kanyang kakayahan. Sinamantala ni Kazu ang kalituhan at sinipa palayo ang kalaban. Habang bumabagsak siya sa kanyang boss, sinabi ng nanghihimasok na alam niya kung gaano kahilig sa mga pananambang ang mga hero. Sinipa ng babae ang kanyang walang kwentang alalay dahil sa inis at hinubad ang kanyang coat para sumabak sa laban. Tutal, nagsasawa na rin naman siya sa pananaliksik. Ang kanyang balat ay nababalutan ng berdeng kaliskis ng reptilya. Ngayon, oras na para alalahanin ang pakiramdam ng paghuli sa mga kriminal bilang isang hero. Inilabas niya ang kanyang latigo at sinimulang paikutin ito sa kanyang paligid. Sa kanyang pagkagulat, biglang nawala sa paningin niya ang buong sandata nito. Habang sinusubukan pa niyang intindihin ang sitwasyon, tumama sa kanyang mukha ang hindi nakikitang latigo na may malakas at mabigat na lagapa. Pinagtawanan siya dahil sa hindi niya nakita ang ganoong direktang atake, ngunit sinusubukan na niyang unawain ito ng mahinahon. Ito ang kanyang kakayahan. Kaya niyang gawing indisible ang sarili niya at lahat ng bagay na kanyang hinahawakan. Sa wakas, siya na ang maglalaro at balak niyang pahirapan ito hanggang sa magmakaawa. Dahil handang sakyan ang kanyang mga laro, pinitik niya ang kanyang mga daliri at nagkalat ng mga patak ng dugo sa buong kwarto. Sa sandaling tumama ito sa katawan ng latigo, kumilos siya para sunggaban ito at agawin ang sandata mula sa kanyang kamay. Binitawan ng hero ang sandata ng walang gaanong laban at sinabing mas magaling pala ito kaysa sa inaasahan niya. Habang naglalakad siya palapit, tinanong niya kung inaasahan ba nitong atras siya. Gayunpaman, mas interesado siya sa dahilan nito kung bakit niya tinatarget at tinutugis ang mga hero. Ilang pulgada na lang ang layo, inabot niya ang kanyang kamay at nag-alok ng tulong. Kahit na paghihiganti ang kanyang layunin, alam niya ang tungkol sa kapangyarihan nitong burahin ang sinumang gustuhin niya. Ang mas nakakagulat pa, mukhang alam niya ang tungkol kay Rascal at sa regalong malamang na ipinagkaloob nito sa kanya. Kung hahayaan niya itong pag-aralan ang kanyang kakayahan, gagawin niya ang lahat para tulungan ito sa kanyang paghihiganti. Isang matulis na bagay ang mabilis na nasalo mula sa hangin, at ang kanyang alok ay agad na tinanggihan. Tutal, hindi pwedeng magkaroon si Kazu ng kasabwat na laging sasaksak sa kanya ng patalikod. Hindi kasama sa plano niya na mapansin nito ang pangalawang latigo, kaya mabilis niya itong binitawan at tumakbo ulit palayo. Patatawarin siya anuman ang mangyari, dahil ganoon ang ibig sabihin ng pagiging isang hero. Alam nilang dalawa na pagod na siya at hindi mananalo sa isang matagalang laban. Gayunpaman, isang paa ang biglang bumasag sa pader at umantala sa kanilang laban. Isang pamilyar na silweta ang nagsalita mula sa kabilang panig, humihingi ng paumanhin sa pagsingit sa kanilang masamang balak. Nang sabihang magpakita, lumabas si Sarah sa liwanag na may mayabang at kumpiyansang ngiti, sinasabing dumating na ang magandang siya para maglinis. Habang may isang babaeng nakaupo sa bangko sa parke, halatang balisa, may dumaan na isa pa at umupo sa tabi niya, gustong pakinggan ang kanyang kwento. Tila, nag-volunteer ang kanyang fiance para sa isang drug trial ng isang hero at hindi pa rin nagkakamalay hanggang ngayon. Ayon sa kumpanya at sa hero, wala itong kaugnayan at wala silang anumang pananagutan. Hindi rin siya paniniwalaan ng publiko, lalo na't isang hero ang sangkot. Dahil naawa sa kanya, tumayo si Sarah para kumpirmahin ang mga katotohanan at nangakong lilinisin sila kung kinakailangan. Nagulat ang babae na may isang taong naniwala sa kanya. Kalokohan isipin na hindi gagawa ng mali ang isang hero. Tutal, ang tanging laging tama sa mundo ay ang kanyang kagandahan. Matapos sundan ang bakas na yon, nakarating na siya ngayon sa research lab para linisin sila tulad ng ipinangako. Nakakalito ang sitwasyon para sa dalawa na hindi inaasahang biglang may susulpot na isa pang ability user. Naalala ni Kazu ang balita tungkol sa isa pang hero na inatake habang namimili siya kasama si Liela. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari at napagtantong malamang ay siya yon. Anuman, ang mga hindi imbitadong bisita ay mga sagabal lamang sa paningin ni Rion. Sinuri ni Sarah ang sitwasyon at itinuon ang kanyang mga mata sa orihinal niyang target. May isa pang ability user, hindi inaasahan pero magandang pagkakataon. Sa intensyong unahin ang mahina, kumilos siya ng may hindi kapani-paniwalang bilis at nagpatalbog-talbog sa mga pader, at sa huli ay dumamba kay Kazu. Umiwas siya sa una at nagpa siyang huwag kaawaan ang sinumang sumusugod sa kanya. Tumama ang kanyang paa sa mga kamay nito bago pa niya matapos ang kanyang pag-atake, na pumilit sa kanyang bitawan ang kanyang sandata. Umikot siya at sinipa ang kanyang walang kalaban-labang katawan, ngunit dahil nagawa niyang manatiling nakatayo nang hindi bumabagsak, napagtanto niyang hindi lang siya basta-bastang kalaban na alisin. Masyadong irregular ang mga kilos ng babaeng leopard para basahin. Habang nangyayari ito, napagtanto ni Rion na hindi siguro magkakampi ang dalawang nanghihimasok. Kung mananatili siyang nakatago, sila ang magpapatayan at tatapusin na lang niya kung sino ang matira. Gayunpaman, nakita ni Sarah na naglaho ito gamit ang kanyang kapangyarihan.
Maaaring isa siyang chameleon, pero hindi siya hahayaan ng halimaw na makatakas ng ganoon kadali. Ang sunod niyang sipa ay matalas at malakas, kaya't bumaon ng malalim ang kanyang sakong sa pader. Natigilan ang researcher, hindi maintindihan ang lakas at katumpakan nito. Samantala, tinawanan lang ang atake ng hamog. Naniniwala si Rion na dahil siguro iyon sa kanyang mga tainga. Dahil sa kanyang kakayahan, malamang ginagamit ng babae ang kanyang matalas na pandinig para subaybayan ang kanyang mga kilos. Hindi gumagalaw ang isa, malamang ay nag-ingat sa kanyang invisibility dahil naranasan na niya ito dati. Kaya naman, nagpakita siya at tinanong ang bagong dating kung naghahanap din ba ito ng paghihiganti sa isang hero. Hindi eksakto pero malapit na rin. Hindi niya masikmura ang mga hero at kakampi siya ng mga walang kapangyarihan na nangangailangan ng hustisya. Hindi man lang kasama sa usapan ng pera, kaya tinanong siya kung isa rin ba siya sa mga nagsasabing naghahatid ng tunay na hustisya. Inamin ni Sarah na hindi ganoon kalalim ang kanyang mga dahilan at kinasusuklaman niya lang ang mga pangit na bagay, lalo na ang mga pangit na hero na lunod sa kasakiman at walang lugar sa kanyang magandang mundo. Itinuturing siyang isang weirdo ni Rion pero isa na nagbigay sa kanya ng sapat na oras. Pinindot niya ang isang buton sa pader at nagdulot ng malakas na pagtunog ng alarma. Iyon lang iyon, pero dahil sa ingay ay magiging imposible nang marinig ang kanyang mga yapak habang invisible. Umikot ang researcher sa paligid ng kanyang target, naglalayong maglunsad ng pananambang mula sa likuran. Tumingin sila sa paligid, hindi alam kung saan nagpunta ang kalaban ngayon. Nakita ni Riin ang kanyang pagkakataon at sinamantala ito sa pamamagitan ng pag-atake kay Sarah, ngunit masakit siyang pinarusahan ng isang malalim na sipa sa tiyan. Bumagsak siya sa pader, hindi maintindihan kung paano nalaman ang kanyang mga yapak. Hindi tunog ang sinusundan ng babaeng leopard, kundi ang kanyang amoy na may pambihirang baho ng kapangitan at kabastusan. Bugbog sarado at hindi makagalaw, bumagsak si Rion na talunan. Umikot si Sarah para ibigay kay Kazu ang kanyang pagkakataon, ngunit nakatitig lang ito sa kanya ng walang ekspresyon. Tulad ng iba, mayroon siyang masamang amoy, ngunit isa na amoy dugo. Giit ni Kazu na hindi siya hero at wala siyang kinalaman kay Rion. Kahit na, hindi basta-basta mapapalampas ni Sarah ang baho na nanggagaling sa kanya. Sa kaloob-looban, umisi si Rascal, natutuwa na ang kanyang kapangyarihan ay ayaw magpakulong. Nakakainis sa kanya ang mga kalokohan ng vampira, ngunit ang maliit na pagka-distract na yon ay isang pagkakataon na hindi niya pinalampas. Sumugod siya at nagpakawala ng malakas na sipa, isa na sinalo niya gamit ang isang kamay na nagpapaalala sa kanya na huwag masyadong maging mayabang. Sinabing baka gusto niyang sundin ang sarili niyang payo, mabilis siyang umikot, gamit ang bukong-bukong na hawak nito bilang angkla at nagpakawala ng isa pang atake. Tumalsik siya sa pagkakataong ito at halos mawalan ng malay. Nakakagulat kung gaano kadali siyang nabiktima doon, pero hindi pa siya tapos at gusto niya lang talagang iwasan na labanan ito kung maaari. Ang Scarlet Blade ay muling ipinatawag. Ngayon, lahat ng hahadlang sa kanya ay kailangang magbayad. Habang nagwawala ang masamang amoy ng dugo, sa wakas ay ipinapakita na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Naghahanda siyang tapusin siya ng maganda. Isang tila walang katapusang serye ng mga atake ang pinakawalan, at halos hindi niya maiwasan ang bawat isa. Gayunpaman, sumubok siyang gumanti ng napakabagal kaya't ginamit ito ni Sarah bilang pagkakataon para magtanim ng malalim na suntok sa kanyang katawan. Imbes na masaktan siya, nagulat siya sa pakiramdam dahil nakaramdam siya ng malagkit na likido na humihila sa kanya palapit sa katawan nito. Hindi siya makagalaw gaano man niya subukan at di nagtagal ay napagtanto niyang sinasadya ito ng kanyang kalaban. Itinaas ang talim sa itaas niya at hindi siya makakailag sa tamang oras. Iwinasiwas ni Kazu ang kanyang talim pababa, ngunit huminto bago pa man ito umabot sa kanyang balikat. Nauunawaan ang kanyang pagkalito, inalis niya ang kanyang kakayahan at sinabing hindi siya basta-basta nakikipaglaban para lang sa kasabikan ng laban. Papatayin niya ang kanyang mga pangunahing kaaway at pupuksain ang Hero Association, lahat para iligtas ang kanyang kapatid na kinuha nila. Nang marinig ang kanyang dahilan, tumayo si Sarah at tinanong kung siya ba ang tanging tumatalo sa mga hero ng mag-isa bukod sa kanya. Tinanong kung ano ang mangyayari kung siya nga, pinayuhan siya nitong tumigil na dahil ikamamatay niya lang ang pagpapatuloy. Gayunpaman, hindi siya titigil o mamamatay hanggat hindi niya naililigtas ang kanyang kapatid. Nainis siya sa determinasyon at katigasan ng ulo nito, at napabuntong hininga siya sa pagkadismaya habang iniisip na sandali siyang naging kaakit-akit sa paningin niya. Habang malabong sinasabi na siya lang siguro ang nakakaintindi sa kanya, biglang tumayo ang kanyang mga tainga nang makarinig ng ilang yabag na papalapit sa kanila. Ayaw mahuli, tumakbo siya at hinikayat siyang sumunod. Kalaunan, inalok siya ni Sarah ng inumin at humingi ng paumanhin sa sobrang pambubugbog sa kanya, pero kulang pa ang isang lata ng soda para sa lahat ng bugbog na tinamo niya. Nagpasya siyang huwag munang pansinin ang masamang amoy na nagmumula sa kanya, na sinagot naman niya ng sarkastiko na malaking tulong daw iyon. Dahil andyan na rin sila, may isa pa siyang tanong na gustong itanong. Sa lakas, itsura, at pagiging makatarungan niya, bakit hindi na lang siya maging isang hero? Matagal na panahon na ang nakalipas, na-scout siya ng isang kilalang hero.
Inalok siyang i-market bilang partner nito, pero kung makikipag-isang gabi siya sa kanya, magkakaroon sana siya ng kasikatan at pera, pero hindi niya yon kayang gawin. Tutal, sino ba namang gugustuhing humalik sa suka sa gilid ng daan? Ganoon na lang, sinabihan niya ito, at tiningnan lang siya nito, handa nang i-blacklist siya sa industriya. Walang naniwala sa kanya. Naisip ni Kazu na may iba pang paraan para mas mahusay itong mahawakan, pero kahit siya ay may limitasyon. Sa wakas ay napangiti siya, kinikilala siyang isang mahusay na babae. Dahil sa biglaang papuri, napalingon siya at namula, binalik niya ang kanyang kumpiyansa, at sinabi na lang na alam na niya. Dahil dito, tumayo siya at naglakad palayo, sinasabihan siyang tandaan mabuti ang pangalan niya. Sa gitna ng isang opisina, may balita sa NII tungkol sa kriminal na tumatarget sa mga hero. Isang hero ang napangisi nang marinig ito. Napapaligiran ng mga bagsak na lalaki, napangiti siya sa tuwa, sinasabing sa wakas ay nagiging interesante na ang mga bagay-bagay. Siya, si Dragon, ay handa ng gampanan ang papel ng hindi matatalong hero. Pabalik sa cave, ipinapalabas sa telebisyon ang parehong ulat tungkol sa Hero Hunter. Habang hinahainan ang kanyang partner ng isang tasa ng kape, sinabi ni Oji na hindi niya inaasahan na may iba pang sapat na baliw para labanan ang mga hero ng mag-isa. Kakaiba talaga si Sarah, pero hindi siya masamang tao. Gayunpaman, tumanggi siyang makipag-team sa kanya at idamay ang mga inosenteng tao sa kanyang paghihiganti. Sa kabilang banda, may mga chismis tungkol sa isang anti-hero group na binubuo ng mga ability user. Hindi pa alam ng broker ang kanilang layunin dahil hindi pa siya gaanong nag-imbestiga. Pinayuhan si Kazu na tingnan ito, pero isa siyang taong hindi nangangailangan ng mga kakampi. Gayunpaman, gusto niyang makita kung paano sila lalaban, kaya't pumunta siya upang makipagkita sa kanila. Sa isang bodega sa lungsod, kaswal niyang binuksan ang pinto at pumasok, na ikinagulat ng grupo ng mga tao sa loob. Natural na maingat, tinanong nila kung sino ang hindi imbitadong bisita. Nadismaya siyang makita na wala roon si Sarah. Biglang may isang lalaking lumapit sa mukha niya, tinatanong kung alam niya ba kung anong uri sila ng grupo. May isang grupo ng mga taong gustong patahimikin ang mga hero ng tuluyan. Kinumpirma ito, huminga ng malalim ang lalaki at ibinuga ang usok ng sigarilyo sa kanyang mukha. Binalaan siya ni Kazu na huwag gumawa ng ganoong kabastusan maliban kung gusto niyang mapatay. Nainis sa mayabang na bata, itinapon ng lalaki ang kanyang sigarilyo at tumalon pa atras habang hawak ang mga kadenang nakapulupot sa kanyang katawan. Iwinasiwas niya ito at inihagis sa bagong dating, determinadong turuan siya ng leksyon, ngunit naputol ang mga bakal bago pa man ito makarating sa target. Kumalansing ang mga ito sa sahig, at ang kailangan lang ni Kazu para matalo siya ay isang maliit na sugat. Pumasok sa kanilang isipan ang ideya na isa siyang espiya, na nandoon para alamin ang kanilang plano. Nang marinig ito, binalaan niya sila na huwag siyang isama sa mga kaawa-awang hero. Habang papalala na ang laban, pumasok si Dan, pinayuhan ang kanyang kasama na umalis na bago pa niya ito pagsisihan. Ngumiti siya at lumapit sa bagong dating, naisip na agad na siya siguro ang hunter na pinag-uusapan ng lahat. Nang makitang binaliwala niya ito, ganoon din ang ginawa niya at nagpatuloy dahil pabor sa kanila ang isang karagdagang miyembro. Sinabi ni Kazu na wala siyang intensyong sumali at gusto lang niyang makita kung paano nila isasagawa ang kanilang plano. Dahil determinado siyang marinig kung paano nila lalabanan ang mga hero, ibinunyag ni Dan ang ideya na gumawa ng gulo sa mga abalang kalye kung saan mapipilitan silang tumulong. Isang mayabang na hero ang lalabas at dudurugin ng isang taong nakahalo sa karamihan. Gayunpaman, bulok ang mga hero at baka hindi man lang sila lumitaw para iligtas ang mga inosente. Kung mangyari iyon, maaari nilang sisihin ang mga hero at sirain ang tiwala ng publiko sa kanila. Sa wakas ay sapat nang naintindihan ni Kazu ang kanilang plano at napabuntong hininga sa kanilang nakakadismayang ideya. Gagamitin nila ang mga sibilyan ng walang pag-aalinlangan, ngunit ayaw niyang maging bahagi niyan. Hindi opsyon na pakawalan siya matapos marinig ang kanilang balak, kahit na malaking asset pa rin siya. Kaya naman, hinamon siya ni Dan sa isang one-on-one kung saan kapag natalo siya ay sasali siya sa kanilang grupo. Kung manalo siya, papayagan siyang umuwi ng buo. Sa alinmang paraan, wala silang intensyong pakawalan siya ng mapayapa. Nagpalakas si Kazu at naghanda para sa hindi maiiwasang laban. Unang beses na ipinakita sa kanila ang kanyang espada, ngunit hindi man lang natinag si Dan na nagpakita lang ng mga bola sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hinigpitan ang hawak, bigla niya itong ibinato sa kalaban. Nagawang niyang umiwas, ngunit biglang sumabog ng malakas ang lugar sa likuran niya. Sa labas, naramdaman ng isang dumaraan ang mga pagyanig mula sa pagsabog at agad na nakuha ang kanyang interes. Nagulat si Kazu sa hindi inaasahang mga pampasabog. Ang kapangyarihan ng kanyang kalaban ay gawing bomba ang lahat ng kanyang mahawakan. Tumalon siya ng mataas sa ibabaw ng kanyang target at nagkalat ng maraming bomba sa paligid. Karamihan sa pinsala ay magaan at magiging ayos lang basta hindi siya direktang tamaan. Habang sumusugod, biglang lumitaw si Dan sa tabi niya, naganap na nababasa ang kanyang mga galaw. Lumingon siya para humampas, iniisip na may bentahe siya sa distansyang ito, ngunit inaasahan na ito ng pyrotechnic. Nagulat siya na nabasa ng lalaki ang kanyang mga galaw.
Maglalaban na sana sila ulit nang dumating si Draco at paghiwalayin sila. Ipinaalala sa kanila ng hero na hindi nila dapat kalimutan kung para saan ang kanilang kapangyarihan, lalo na't pareho silang may talento. Idinagdag niya na dahil malakas sila, dapat silang maging mga hero na kayang protektahan ang lahat at magdala ng kapayapaan sa sangkatauhan. Naalala ang kanyang kapatid, muling nag-alab ang kanyang galit sa mga hero, at sinabi niyang walang iba ang mga hero kundi mga bulok na basura. Iwinasiwas niya ang kanyang espada kay Draco at idineklara ng mga kaaway niya ang mga hero. Napangisi ang hero, kinikilala siya bilang ang tinatawag nilang Hero Hunter. Hindi ito kinumpirma ni Kazoo at nagpatuloy sa pag-atake. Biglang may kadenang pumulupot sa braso ng hero. Ang lalaki kanina ay nanonood mula sa gilid, at kahit hindi bahagi ng plano ang atake, alam niyang perpektong pagkakataon ito para puksain ang ilang hero. Sabay-sabay na inatake ng iba pang hero annihilator si Draco, sinusubukang tapusin siya. Sa kabila nito, madali niya silang natalo at ibinalik ang kanyang atensyon kay Kazoo. Sinira niya ang kadenang nakapulupot sa kanya. Samantala, naghagis si Dan ng mga bomba sa hero at ikinulong siya sa isang pagsabog. Ngumisi siya ng parang baliw, iniisip na nanalo na siya. Sa kanyang pagkagulat, nasa tabi na niya si Draco ng walang dalos. Nataranta si Dan sa bilis ng hero at naghagis ng mga bomba sa kanyang kaaway ng walang direksyon. Inasar siya ni Draco, sinabihang ayusin ang kanyang pag-asinta para matamaan siya. Bigla, binuksan ng isang grupo ng mga teenager ang gate ng hideout matapos marinig ang pagsabog. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na atakihin sila habang nadidistract ang hero. Mabilis na tumalon si Draco at hinarang ang atake gamit ang kanyang katawan na siyang ikinasugat niya. Nagdiwang ang lalaki matapos makitang tumama ang kanyang atake, tinawag na tanga ang hero sa pagprotekta sa mga mamamayan. Sinabi ni Draco na hindi siya tanga at isa siyang tapat na hero na naglalayong protektahan ang mga inosente. Naiirita sa kanya ang lalaki at ang kanyang grupo at nagpa siyang tapusin na siya ng tuluyan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinagsamang lakas, nanatiling pinakamalakas si Draco at tinalo sila agad kahit nasugatan siya. Matapos silang asikasuhin, ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Kazoo. Tinira siya ni Kazoo gamit ang kanyang blood power, ngunit madali niya itong naiwasan. Dahil dito, nagsimulang tumakbo si Kazoo palayo sa hero. Tiningnan niya si Dan at inisip na isinakripisyo nito ang kanyang buhay para makatakas ang kanyang kasama. Idiniin niya ang ulo ng lalaki sa lupa gamit ang kanyang paa. Iniisip na kung hindi na iwasan ni Kazoo ang kutsilyong iyon, tatamaan sana siya ng pagsabog. Pinigilan niya ang kanyang sarili sa sobrang pag-iisip, sinasabi sa sarili na hindi na niya hahayaang makatakas muli si Kazoo. Samantala, sa kanyang tirahan, tinanong si Kazoo ni Rascal kung bakit hindi siya lumaban. Inamin ni Kazoo na sa tingin niya ay isang desenteng hero si Draco, kaya hindi niya ito sinaktan. Gayunpaman, sinabi ni Rascal na ang isang tunay na hero ay hahadlang din sa kanya sa huli. Kaya mas mabuting tapusin na siya agad. Kung ganoon, kakailanganin ni Kazoo na tapusin si Draco pagdating ng panahon. Umaasa si Rascal na ang pag-aalinlangang ito ay hindi magiging dahilan ng kanyang kamatayan sa hinaharap. Samantala, sa headquarters ng Hero Association, tinipon ng direktor ang mga hero para pag-usapan ang kamakailang mga insidente ng Hero Hunter na pinag-uusapan ng lahat. Inutusan niya silang hulihin ang Hero Hunter at wakasan ang paghahasik nito ng lagim. Humarap si Leela at nagboluntaryo para sa misyon, nanunumpa na papatayin ang banta sa mga hero at sangkatauhan. Naglalakad si Kazoo sa isang lugar ng mga sira-sirang gusali tulad ng sinabi sa kanya ni Oji sa kanilang pag-uusap. Sinasabing tagpuan daw ang lugar para sa drug smuggling at mga corrupt na hero. Patuloy siyang naghanap sa lugar ng anumang senyales ng iligal na gawain. Sakto namang natisod niya ang isang lalaking mag-isang nakayuko. Tiningnan niya ito, ngunit agad siyang inatake ng lalaki gamit ang mga ahas. Kinagat siya ng mga nilalang at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang sarili. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at akmang tatagain ang lalaki nang may umatake sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon siya, nagulat siyang makita si Draco na hawak ang kanyang staff at iwinawasiwas ito sa kanyang direksyon. Nakaiwas siya sa tamang oras, ngunit nabigla nang dumating ang isa pang hero at dinaganan siya. Tumama ito at marahas siyang tumalsik dahil sa lakas ng impact. Humanga si Hero Tony na makitang nakatayo pa rin si Kazoo kahit tinamaan ng kanyang martilyo. Ngayon, 4 na hero ang kinakaharap ni Kazoo at wala siyang magawa kundi ma-corner. Sinabi ni Leela kay Peter na dapat ay tinapos na niya ang Hero Hunter gamit ang kanyang mga python. Idinepensa ni Peter ang sarili, sinasabing maliksi ang lalaki, pero kahit papaano ay nakagawa siya ng pagkakataon para sa kanila. Hinarap ni Draco si Kazoo at sinabing alam niyang siya ang Hero Hunter na pinag-uusapan ng lahat. Pinunasan ni Kazoo ang kanyang pawis nang mapagtantong tinatambangan siya. Napunta ang atensyon niya kay Hero Leela at nagulat siyang makita ang isang babae sa mga hero. Inatake siya nito at sinubukan niyang iwasan ng tama. Gayunpaman, nagsimulang bumigat ang kanyang katawan at naalala niyang nakagat siya ng python kanina. Dahil dito, nahirapan siyang iwasan ang mga atake ni Layla. Napagtanto niyang nasa malubhang sitwasyon siya at kailangan niyang umatras.
Nang akma siyang tatakas, isang bala ang tumama sa kanyang dibdib. Nakaposisyon ang sniper hero na si Alex sa kabilang gusali, tinututok ang baril sa kanya. Dahil dito, bumagsak si Kazu sa lupa ng walang malay, lubos na nasa awa ng mga nakapaligid na hero. Walang magawa, sinisi niya ang sarili sa pagkatalo nang hindi man lang nailigtas ang kanyang kapatid. Naiintindihan ni Rascal ang kanyang nararamdaman at sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang magtapos siya dito. Ipapakita niya sa kanya kung ano ang purong kilabot. Biglang umapaw ng kapangyarihan si Kazu. Binalot siya ng dugo at nag-transform siya bilang si Rascal. Nagulat ang mga hero sa pagbabagong anyo. Ang makapangyarihang vampira ay nakatayo sa kanilang harapan. Sinubukang barilin siyang muli ng sniper hero, ngunit madali lang itong sinalag ng vampira. Tumingin si Rascal kay Alex at lumipad patungo sa kanyang posisyon. Sinubukang bigyan ng babala ni Tony ang sniper hero, ngunit mas mabilis si Rascal at pinatay si Alex sa isang iglap. Habang bumabagsak ang hero sa lupa, nakaramdam ng banta ang iba. Ngumisi si Rascal sa tagumpay, dahil pagkatapos ng daan-daang taon, sa wakas ay mayroon na siyang tunay na katawan ulit. Para subukan ito, inaabangan niyang labanan ang mga hero. Sumigaw si Draco sa ibang mga hero na mag-ingat, binabalaan sila na ang kanilang kinakaharap ay napakalakas. Gayunpaman, para kay Tony ay kapanapanabik ito at inatake niya ang vampira. Natuwa rin si Rascal at inamin na kung tinamaan siya ng direkta, nasugatan sana siya. Iwinasiwas ni Tony ang kanyang martilyo sa kanya, ngunit pinigil ito ng vampira gamit ang isang daliri. Habang nilalabanan si Tony, lumitaw si Peter mula sa likuran at sinubukang pigilan si Rascal gamit ang kanyang mga python. Nagawa siyang kagatin ng mga nilalang, ngunit minanipulan niya ang kanyang dugo at itinaboy ang mga ahas at si Tony. Nagpahayag siya ng pagkadiri na sinubukan siyang lasunin gayong siya ang master ng dugo. Nang makitang talunan ng iba, sinubukan din ni Lila na umatake, ngunit madali lang siyang itinapon ito sa tabi. Pinagtawanan niya ang kanyang mga kaaway, sinasabing mahihina ang mga hero ng henerasyong ito at hindi siya kayang tapatan. Sumugod si Draco sa kanya at humataw gamit ang kanyang sandata, ngunit mabilis na naiwasan ni Rascal ang bawat atake. Kinilala niya ang teknike ni Draco, ngunit sinabing malayo pa rin ang agwat niya rito. Inagaw niya ang sandata ni Draco at itinutok ito sa lalamunan ni Lila, nagbabantang papatayin siya kung may gagalaw. Nang mag-atubili ang mga hero, ininsulto niya sila sa kanilang mahihinang puso. Pagkatapos ay pinaikot niya ang sandata at ibinaon ito sa lupa, ipinit ang kapa ni Lila at ikinulong siya sa pwesto. Dahil sa impact, mapanganib na umuga ang sirasirang gusali sa likuran nila. Nagbabala si Draco sa iba. May masamang ekspresyon, sumigaw si Rascal na dapat silang magmadali at iligtas siya o mawala ng isa pang hero. Nagsimulang gumuho ang gusali habang nakakulong pa rin si Layla. Pinagpawisan ang kanyang noo habang pinapanood ang pagguho ng istruktura. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa pinakamasama. Sa huling sandali, sinalag siya ni Draco gamit ang sarili niyang katawan. Tinanong niya kung okay lang siya, at tiniyak niya sa kanya na isa siyang hero na hindi natatalo. Dahil sa inspirasyon ng kanyang pagiging hindi makasarili, sumugod siya patungo sa kalaban, ngunit hinawakan ni Rascal ang kanyang ulo at inihampas ito sa lupa, iniinsulto siya sa pagiging mahina at nakakabagot. Naglakad siya patungo sa kanya nang may masamang balak, naghahanda na ibigay ang pangwakas na atake. Gayunpaman, nabigla siya nang mapagtantong ang hero sa harap niya ay walang iba kundi si Lila. Nagtataka ang ibang mga hero kung bakit tumigil sa paggalaw ang vampira. Hinawakan ni Rascal ang kanyang dibdib at nagsimulang makipag-away kay Kazu sa loob niya. Tinitigan niya ng masama si Lila, iniisip na kasalanan nito kung bakit siya nilalabanan ni Kazu. Dahil dito, nagpasya siyang patayin si Lila at insultuhin si Kazu. Ginamit niya ang kanyang blood technique at itinira ito patungo sa hero. Sumugod si Draco patungo kay Lila, layuning salagin siya mula sa atake. Sa kanilang pagkagulat, bumalik si Kazu sa kanyang sariling anyo at siya ang sumalo sa atake, iniligtas si Lila sa huling minuto. Nagkatitigan silang dalawa ng malapitan, habang tulala si Lila sa pagkatantong si Kazu pala ang hero hunter sa simula pa lang. Samantala, tinitiis ni Kazu ang sakit sa kanyang braso. Nagulat din si Draco nang makita si Kazu sa kanyang anyong tao. Biglang lumitaw si Tony at hinampas si Kazu, na nagpatalsik at nagpawala ng malay sa kanya. Nasiyahan ang hammer hero na napatumban na niya ang hero hunter. Ngunit umapela si Layla sa kanya na masyado siyang malupit. Pinaalalahanan siya ni Tony na mapanganib si Kazu dahil kasabwat niya ang isang vampira at sinabing hindi niya dapat ipagtanggol ang hero hunter. Pagkatapos ay nagpasya siyang hulihin si Kazu habang wala pa itong malay. Sakto namang may nagpakita, pinapagalitan sila sa pagtutulungan sa isang lalaking bagsak na. Nang tumingala si Tony, nakita niya si Sarah na nakatayo sa ibabaw ng isa sa mga sirasirang gusali. Tiningnan niya sila nang may pagkasuklam, tinawag silang mga pangit. Tumalon siya pababa at lumapag sa harap nila. Ipinaliwanag niya na una niyang naamoy si Kazu at balak sana siyang batiin, ngunit hindi niya inaasahang makita siyang bugbog sarado sa isang grupo ng mga walang kwentang hero. Nang mapagtantong kasama siya nito, agad na ipinadala ni Peter ang kanyang mga python para atakihin siya.
Madaling sinalag ni Sarah ang atake at hinawakan ang mga nilalang, pinipigilan silang gumalaw. Hinawakan ni Tony ang kanyang martilyo at sumugod sa kanya, ngunit iniwasan niya ito at tumakbo ng napakabilis, dinampot si Kazu habang dumadaan. Gusto niya sanang harapin ang mga hero, ngunit ang kanyang prioridad ay iligtas siya. Inayos niya ang kanyang pagtayo at tumakas. Napahawak si Draco sa kanyang sandata sa pagkadismaya habang nakakatakas ito. Pagkatapos ay inamin ni Leela na kilala niya si Kazu. Ipinaliwanag ni Leela na magkapitbahay sila ni Kazu at akala niya ay mabuting tao ito. Sinabi ni Draco na ang kasamaan ay palaging nagbabalakayo, kaya hindi siya dapat magpalinlang. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata at hinabol si Sarah na may intensyong mahuli ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tony at hinampas ng kanyang martilyo na nag-iwan sa kanya na walang malay sa lupa. Sakto namang lumitaw ang isa pang hero, si Silver, na ikinagulat ni Leela. Sinabi niya na sila na ang bahala sa Hero Hunter at inutusan sina Leela at Draco na bumalik sa headquarters. Ipinaliwanag niya na hindi sila epektibo dahil sa kanilang labis na pagiging makatarungan, kaya ang natitirang 3 hero na ang haharap kay Kazu. Hindi nagpatinag si Leela, sinasabing hindi niya hahayaang mas lalo pang dungisan ang pangalan ng mga hero gamit ang kanyang baluktot na pagiging matuwid. Ngumisi si Silver at tinanong kung natatandaan man lang ba niya ang sandaling naging hero siya. Naguluhan siya dahil hindi niya ito maalala ng malinaw. Ipinahiwatig niyang binago ang kanyang mga alaala. Nagsimula siyang manginig ng mapagtantong hindi niya maalala ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Nagpakita si Silver ng isang nakakatakot na ngiti at ibinunyag na isa lamang siyang clone ng isa pang ability user. Lubos siyang nagulat, lalo na nang kumpirmahin nitong isa lamang siyang mahinang imitasyon. Gusto niya ng isang tapat na tau-tauhan, ngunit nagkaroon siya ng emosyon at naging mahirap kontrolin. Isa lamang siyang bigong eksperimento na may walang kwentang pagiging makatarungan. Naniniwala siyang hindi kailangan ng mga hero ang mga hindi importanteng ideal, kaya balak niya itong itapon. Pakiramdam ni Leela ay gumuho ang kanyang mundo nang mapagtantong isang kasinungalingan ang buong buhay niya. Lumalabas na hindi pala talaga siya isang hero. Gumuho ang kanyang mundo habang nawawasak ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Inulit ni Silver na wala na siyang halaga at wala na siyang lugar sa kanila. Biglang may sibat na lumipad patungo kay Silver. Walang kahirap-hirap niya itong sinalo gamit ang kamay at ibinato pabalik kay Draco. Tumawa si Draco, sinasabing ang mga matatandang tulad ni Silver ay laging kinainisan dahil sa kanilang mga kalokohan. Inaasahan na ni Silver ang reaksyong ito dahil alam niyang may matinding pagpapahalaga sa katarungan si Draco at hindi kailanman tatanggapin ang cloning. Inamin ni Draco na wala siyang pakialam sa cloning mismo, ngunit nagagalit siya na may isang taong nagdurusa dahil dito. Ipinaalala niya sa kanila na tungkulin ng isang hero na magligtas ng mga tao at manatiling tapat sa responsibilidad na iyon. Humarap siya kay Leela at sinabi sa kanya na isa siyang hero hanggat naniniwala siya sa katarungan at pagprotekta sa iba. Hindi iyon nababago ng pagiging isang clone. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, nagpasalamat sa kanya, at muling nagkaroon ng determinasyon. Kahit na gumaan ang loob niyang maayos na siya, kinilala ni Draco na delikado ang kanilang sitwasyon. 3 hero ang kanilang kaharap at hindi magiging madali ang labanan sila. Mabilis na gumawa ng plano si Leela at sinabihan siyang tumakbo kapag nagbigay siya ng senyas. Nakaramdam si Silver na may mali at inutusan ang iba na durugin sila. Sumugod ang 2 hero. Ginamit ito ni Leela bilang hudyat at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan kay Draco na nagpatalsik sa kanya palayo sa panganib. Pinagtawanan ni Silver ang tinawag niyang walang kwentang sakripisyo at ininsulto ang kanyang kahinaan. Sumagot siya na hindi siya mahina dahil isa siyang tunay na hero at bahagi ng kanilang tungkulin ang pagsasakripisyo sa sarili. Naglakad siya patungo kay Silver na may buong determinasyon. Ginagamot ni Sarah ang mga sugat ni Kazu. Napaigtad siya sa sakit habang pinapagalitan siya nito sa walang ingat na pakikipaglaban sa mga hero. Tinawag niya itong baliw sa pagharap sa napakaraming kalaban ng sabay-sabay kung saan pwede siyang mamatay. Sinabi niya sa kanya na tinambangan siya at binalaan din siyang mag-ingat. Biglang may kumatok sa pinto at nagtaka siya kung sino ang nakahanap sa kanilang lokasyon. Naalala ni Kazu si Leela at nagpresintang tumingin. Sumilip siya sa pifol ngunit walang nakita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang isang sugatang lalaki na nakatayo sa labas. Pamilyar ang mukha ng lalaki at napagtanto niyang si Draco ito. Sinubukan siyang galitin ni Draco sa kabila ng kanyang bugbog saradong kalagayan. Hinawakan siya ni Kazu sa kwelyo at tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot si Draco na naniniwala siyang si Kazu ay isang taong maaasahan niya na lalo lang ikinagalit ni Kazu. Nakialam si Sarah at binatukan si Kazu sa ulo, sinabihang pumasok na sila sa loob bago pa makatawag ng pansin. Sa loob, ginamot ni Sarah ang mga sugat ni Draco, maingat na naglalagay ng gamot sa kanyang mukha. Naguluhan siya sa ginawa nito dahil isa pa rin siyang hero at sa makatuwid ay kaaway nila. Walang bahala, sinabi niyang isa lamang siyang sugatang lalaki. Tinanong niya kung ang ibang mga hero ang may gawa ng kanyang mga sugat at nang kumpirmahin niya ito, tumawa siya. Sinabing ito ay nagpapatunay lamang kung gaano talaga katiwali ang mga hero.
Sumingit si Kazu at tinanong kung bakit pumunta sa kanila si Draco. Isinalaysay ni Draco ang nangyari at ibinunyag na si Leela ay isang clone. Napabuntong hininga si Sarah, nandidiri na umabot pa sa cloning ang mga hero. Naramdaman ni Draco na responsable siya sa pagkahuli ni Leela dahil nagsakripisyo ito para makatakas siya. Desperadong mailigtas siya, buong pusong nanumpa at humingi siya ng kanilang tulong. Para kay Sarah, katawa-tawa na makikialam sila sa alitan ng mga hero. Sumang-ayon si Draco at naghanda ng umalis, ngunit pinigilan siya ni Kazu. Naalala niya ang pagbanggit ni Draco na si Leela ay clone ng isang partikular na ability user. Nang kumpirmahin ito ni Draco, naisip ni Kazu ang kanyang kapatid na si Saya, na kayang manipulahin ang itsura. Naalala niya kung paano niya minsang buong pagmamalaking ipinakita ang kanyang kakayahan, sinasabing magiging isang kapaki-pakinabang na hero siya tulad ng kanilang ama. Nagbago ang alaala patungo sa sandaling nahuli siya dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Mula noon, wala siyang nahanap na palatandaan kung nasaan siya, pero ngayon ay sa wakas mayroon na. Buong loob, nagpa siya si Kazu na makipagtulungan kay Draco para iligtas si Leela. Tinawag siyang baliw ni Sarah sa pagtitiwala sa isang hero at binalaan siyang maaaring isa itong patibong na hahantong sa kanyang kamatayan. Walang pakialam si Kazu. Handa siyang harapin ang anumang panganib kung ito ang maglalapit sa kanyang kapatid. Umalis siya kasama si Draco. Samantala, sa Hero Association, nakatali si Leela. Plano ni Silver na gamitin siyang Pain para pabalikin si Draco. Biglang pumasok ang isang gwardiya, nagmamadaling ulat na nakita si Draco sa labas. Ngumisi si Silver sa kasiyahan, naniniwalang dumating si Draco para iligtas siya. Gayunpaman, idinagdag ng gwardiya na hindi nag-iisa si Draco at may kasama itong dalawang hindi kilalang kakampi. Naalarma dito si Silver. Tumingin siya sa bintana at nakita sina Draco, Kazu, at Sarah na nililipol ang bawat hero na humaharang sa kanila. Matagumpay na nakapasok ang tatlo sa headquarters. Tinanong ni Draco si Sarah kung bakit tumutulong din siya. Kahit na labis niyang kinamumuhian ang mga hero, tumingin siya kay Kazu at simpleng sinabi na hindi niya kayang baliwalain ang isang taong kasing totoo ni Kazu. Palagi niya itong gustong iligtas. Sa huli, nakarating sila sa harap ng isang malaking bakal na pinto. Nang tanungin tungkol dito, ibinunyag ni Draco na ito ay isang training ground para sa mga hero. Binuksan nila ang pinto at sinalubong sila ni Tony at Peter. Ang dalawang hero ay sabik na sabik at inaabangan na tapusin ang laban na sinimulan nila kanina. Determinado na tapusin agad ang laban, ginamit ni Kazu ang kanyang kapangyarihan. Pinigilan siya ni Draco at sinabihang kumalma. Binanggit niya na dahil dalawang hero lang ang kalaban nila, dapat mag-focus muna sila sa isa. Pagkatapos ay sumugod sila kay Peter. Iwinasiwas ni Draco ang kanyang sandata sa hero at sumigaw kay Kazu na ibigay ang pangwakas na atake. Tumakbo si Kazu patungo sa kanila, ngunit sa kanilang pagkagulat, inapakan niya ito at ginamit bilang tuntungan para makatakas. Iisa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang iligtas si Leela dahil isa siyang mahalagang susi para sa kanya, kaya iniwan niya si Draco sa alanganing sitwasyon. Sinubukan siyang pigilan ni Peter gamit ang kanyang mga python, ngunit nakialam si Sarah kaya nakatakas siya. Tinawag siyang hangal ng lalaki sa pagpapaalis sa kanya, sinasabing sinayang nila ang kanilang bentahe na 3 laban sa 2. Sumagot siya na ang paglaban ng dehado na 2 laban sa 3 ay hindi patas at ayaw niya yon. Mas gugustuhin pa niyang lumaban sa isang talunang laban kaysa maging hindi patas. Inismiran ng hero ang kanyang hindi kinakailangang pagiging makatarungan at inutusan ang kanyang mga python na atakihin siya. Mabilis niyang naiwasan ang mga nilalang at sumugod kay Peter, sinipa ito sa mukha. Nagpakawala siya ng isa pang sipa, tinapos ang laban sa hero at iniwan itong walang malay. Tiningnan niya ng mababa ang hero dahil sa pagmamaliit sa kanyang kapangyarihan. Hindi siya naghahangad na maging nakatataas at ang layunin lamang niya ay ipakita kung gaano katiwali ang mga hero. Habang abala siya, pinakawalan ni Peter ang isa sa kanyang mga python. Pumulupot ang nilalang sa paa ni Sarah. Nang kakagatin na sana siya, tumalon siya at umikot sa ere, tinatanggal ang python sa kanyang paa. Nagulat si Peter sa kanyang pambihirang lakas ng binti. Nagpakita siya sa likuran niya at binigyan siya ng isa pang malakas na sipa. Sa galit, agad na bumangon muli ang hero. Sa pagkakataong ito, mas mapanganib at nakakatakot ang kanyang aura. Tumawag pa siya ng kanyang mga python at sumugod sa babae. Napangiti siya sa tagumpay, sigurado na hindi niya maiiwasan ang pagsalakay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, madali niya itong pinuksa gamit ang kanyang di kapani-paniwalang bilis. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isa pang suntok sa mukha na nakasakit sa kanya. Para gumanti, nagbuga siya ng nakalalasong gas sa mukha nito. Matapos di sinasadyang malanghap ang usok, agad siyang namanhid at nahirapang gumalaw. Humanga siya na hindi ito nawala ng malay, pero kailangan na niyang tapusin ang laban ngayon. Para ibigay ang pangwakas na suntok, tinawag niyang muli ang kanyang mga python at inutusan silang kagatin si Sarah hanggang sa hindi na siya makagalaw. Tinurukan siya ng mga python ng neurotoxin na naging dahilan para halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Humanga siya sa kanya, tinatanong kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban.
Pagkatapos ay nag-flashback siya sa 15 taon na ang nakalipas noong bata pa lamang siya na tahimik na kumakain kasama ang kanyang ina sa kanilang bahay. Pangarap niyang maging isang hero noong inosenteng bata pa siya. Gayunpaman, pinagtaksilan siya ng isang hero dati. Inimbitahan siya ng hero sa kanyang kwarto at inalok na gawin siyang isang sikat na hero kung makikipag-isang gabi siya sa kanya. Tinawag niya itong manloloko at paalis na sana ng kwarto nang hawakan siya nito sa galit. Pagkatapos ay sinipa niya ito na naging dahilan upang matumba ito at mamaluktot sa sakit. Kinagat niya ito bilang paalam at umuwi. Hindi masyadong humanga ang kanyang ina sa ginawa niya. Sinayang niya ang pagkakataong maging hero dahil sa insidente dahil hindi na siya irerekomenda ng hero ngayon. Nagulat siya na isa pala itong totoong hero dahil gusto siyang pagsamantalahan. Bumuntong hiniga ang ina at sinabi sa kanya na dapat ay tiniis na lang niya ang isang gabi kasama ang hero. Lubos itong ikinadurog ni Sarah, lalo na nang ipunto ng kanyang ina na pinalaki niya ito para maging superhero at dapat siyang gumawa ng kaunting sakripisyo. Dahil sa durog na puso, tumakbo siya palayo sa bahay. Sa isang eskinita, umiyak siya ng husto habang ipinagdiriwang ang mga hero sa likuran. Tinawag niya silang mga sinungaling at tiwali. Ang buhay na dati niyang pinapangarap ay nawasak at walang sinumang darating para tulungan siya. Dapat ay tumutulong ang mga hero sa mga nangangailangan, ngunit pinagtaksilan siya ng isa sa kanila. Sakto namang may lumapit sa kanyang babaeng may payong, hinihimok siyang ilabas ang kanyang mga problema para gumaan ang kanyang pakiramdam. Matapos ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob, agad siyang pinaniwalaan ng babae at naging maunawain. Tutal, nakarinig na rin siya ng mga chismis dati tungkol sa kung gaano katiwali ang mga hero. Nalulungkot pa rin si Sarah dahil hindi siya kinakausap ng kanyang ina matapos ang nangyari. Sinabi ng babae na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili dahil naging tapat siya. Kung matututunan niyang mamuhay ng may pagmamalaki at kumpiyansa, hindi na magiging mahalaga ang mga inaasahan ng iba, kabilang ang sa kanyang ina. Tiniyak din niya sa kanya na nariyan lang siya para makinig sa kanya. Nataranta, nasabi ni Sarah na mas astig pa siya kaysa sa sinumang hero na nakilala niya. Suminghal ang babae at humitit sa kanyang sigarilyo, sinasabing hindi siya astig kundi maganda. Tumingin si Sarah sa babae na mas mabuti pa kaysa sa sinumang hero na nakilala niya. Sa kasalukuyan, sinabi niya kay Peter na ang gusto lang niya ngayon ay maging maganda at astig. Tinanong ni Peter kung ano ang pagkakaiba niyon sa pagiging isang hero. Itinuro niya na ang mga hero ay nagniningning sa ilalim ng spotlight, ngunit gusto niyang magniningning kahit sa pinakamadilim na eskinita at mag-abot ng tulong sa mga tunay na hindi nakikita at nangangailangan. Gusto niyang maging tulad ng babaeng nagligtas sa kanya dati, totoo at mabait. Hindi pa rin maintindihan ni Peter ang kanyang sentimiento at sumugod para tapusin na siya. Pagkatapos ay kinagat niya ang python na ikinagulat ni Peter at inuntog siya. Dito na nagtapos ang labanan kung saan sa wakas ay nanalo si Sarah laban sa python hero. Tumingin si Tony sa kanila at napagtantong nanalo si Sarah sa laban. Hindi niya ito pinansin dahil malapit na rin siyang manalo sa laban niya kay Draco. Nakasandal si Draco sa pader, sugatan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon siyang muli, nanginginig dahil sa tinamong pinsala. Tumanggi siyang matalo sa isang masamang hero. Nagbigay si Tony ng isang masamang ngiti, sinasabing wala siyang laban sa kanya. Ginamit ni Draco ang pagkakataong ito para umatake at iwinasiwas ang kanyang sandata, ngunit bumabagal ang kanyang mga galaw. Dahil dito, nakapagbigay si Tony ng isa pang suntok na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dulo ng silid. Minamaliit niya ang kanyang kalaban na tila wala ng pag-asa. Inudyukan niya ang lalaki na tumigil na sa pakikipaglaban at sumuko ng may dignidad. Hindi maaaring sumuko si Draco ngayon at kailangan niyang iligtas si Lila na nagsakripisyo para sa kanya. Kahit na malubhang nasugatan, sinusubukan niyang tumayo at lumaban muli. Determinado manalo, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sibat at tiniis ang sakit, handang sumugod muli kay Tony. Tatanggapin lang niya ang kamatayan matapos niyang matagumpay na mailigtas si Layla. Nandidiri si Tony sa kanyang katapangan, sinasabing ang tanging pakialam niya ay mag-enjoy sa isang laban na nagbibigay kasiyahan sa kanyang ordinaryong buhay. Wala siyang pakialam kung sino ang nangangailangan ng tulong at gusto lang niya ang kaginhawaang dulot ng pagiging hero. Iwinasiwas niya ang kanyang martilyo kay Draco na sinalag naman ito gamit ang sariling sandata. Muling nagbanggaan ang dalawa habang sinasabi ni Tony kay Draco na ang isang mahinang tulad niya ay dapat nang tumigil sa pagiging hero. Sinubukan siyang saksakin ni Draco, ngunit sa kanyang pagkagulat, nabali sa dalawa ang kanyang sibat, na lalo pang nagpahina sa kanya. Tinapakan ni Tony ang kanyang sandata at kinutya ang kanyang pagiging makatarungan. Sinabi ni Draco na huwag masyadong magsaya dahil kaya pa rin niyang lumaban kahit wala ang kanyang sandata. Kahit nasira ang kanyang sandata, buo pa rin ang kanyang diwa at ito ang magpapatuloy sa kanya. Kinuha ng hero na may martilyo ang kanyang higanteng sandata at ipinahayag na dudurugin niya ang kanyang diwa at pag-asa. Sabay na sumugod ang dalawa sa isa't isa. Sinuntok ni Draco ang martilyo ni Tony gamit ang kanyang kamay na dinurog ito. Gayunpaman, nakatanggap din siya ng matinding pinsala sa kanyang kamay. Gamit ang natitirang hawakan ng kanyang sandata,
iwinasiwas ito ni Tony kay Draco, nasusuntukin na sana siyang muli. Ibinigay ni Draco ang lahat, ang kanyang kamao ay humiwa sa hangin at nagdulot ng malakas na hangin na tumama sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Tony. Dahil hindi niya ito inaasahan, hindi nasanggan ng hero na may martilyo ang suntok na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Itinuro ni Draco na lumalaban lang si Tony para sa kasiyahan, kaya mahina ang kanyang mga paninindigan. Ipinahayag niya na siya ang walang talong hero, si Draco, at kahit anong mangyari, magpapatuloy siya at lalaban para sa katarungan. Samantala, sa wakas ay nakarating na si Kazoo sa silid kung saan bihag si Leela. Binati siya ni Silver at tuwang-tuwa na sa wakas ay makilala ang Hero Hunter. Hindi na nagsayang ng oras si Kazoo at nagtanong tungkol sa kanyang gawa sa mga clone ng isang partikular na ability user. Tinanong niya kung nasaan ang orihinal na ability user at kung ano ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, sa halip na sumagot, hinamon siya ni Silver sa isang tunggalian. Tinatanggap ni Kazoo. Determinado na makakuha ng sagot, tinanggal ni Silver ang kanyang kapa, naghahanda na labanan siya. Pagkatapos ay hinampas niya ang lupa at naghagis ng mga malalaking bato sa direksyon ni Kazoo. Madali niya itong naiwasan, ngunit ginamit ni Silver ang pagkakataong ito para atakihin siya habang abala siya. Sinuntok siya ng hero at iniwasan ito ni Kazoo at gumanti sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang sandata pabalik sa hero. Gayunpaman, masyado siyang mabagal para kay Silver at nagawang galusan ng hero ang kanyang katawan. Nasugatan ng galaw ang Hero Hunter. Sinuri ni Kazoo ang kanyang sugat at gumaan ang loob nang makitang hindi ito gaanong malalim. Nadarama rin niya na malakas ang kanyang kalaban, ngunit ito na ang lead na matagal na niyang hinahanap, kaya kailangan niyang manalo sa labang ito. Habang nasa alaala niya ang kapatid niyang si Vivid, ginamit ni Kazoo ang kanyang kapangyarihan at bumuo ng isang espada mula sa kanyang dugo. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang espada sa kalaban na kapantay niya sa bilis. Tinatarget ni Silver na tamaan siya sa isang mahalagang bahagi, ngunit nagawang harangin ni Kazoo ang atake gamit ang kanyang kamay na nasugatan sa proseso. Tinawag siyang baliw ng hero dahil sa hindi pag-intindi sa kanyang mga sugat. Hinawakan niya ang parehong kamay nito at nagapi ang Hero Hunter. Ibinagsak niya ito sa sahig ng buong lakas, kaya hindi na ito makagalaw. Ngumiti siya sa tagumpay, sinasabing kahit ang kilalang Hero Hunter ay hindi tatalab sa isang hero na tulad niya. Hinawakan ni Silver ang kanyang kwelyo at pagkatapos ay ang kanyang leg. Dahan-dahang nawawalan ng malay si Kazoo. Habang dahan-dahan niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, tinawag siya ni Leela. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang kapatid sa kanya. Nagbalik ito sa kanya sa kasalukuyan at nagkamalay siyang muli. Nang makabawi siya, sinipa niya si Silver sa lalamunan na itulak pa atras ang hero. Ginamit niya muli ang kanyang blood power at iwinasiwas ang kanyang espada sa hero. Mabilis na iniwasan ni Silver ang atake at matatag na lumapag sa kanyang mga paa. Nang makitang importante si Leela para sa Hero Hunter, sinakal niya ang babae at inihagis palabas ng bintana. Nabasag ang salamin dahil sa impact at nahulog si Leela mula sa gusali. Agad na sinubukan ni Kazoo na sagipin siya, ngunit nabigo siyang abutin ang kamay nito. Naramdaman ang kanyang desperasyon, nag-alok muli si Rascal na magpalit sila. Bago pa makapili si Kazoo, sinubukan siyang sipain ni Silver palabas sa gilid. Sa sandaling iyon, ang dugo ni Kazoo ay naging isang sandata at tinamaan ang hero na nagbigay distansya sa kanila. Hinawakan ng kanyang dugo si Leela at sinagip siya mula sa nakamamatay na pagkahulog. Umisi si Silver sa kalaban sa kanyang harapan. Nagbago na muli si Kazoo bilang si Rascal na matapos iligtas si Layla, ay nagdeklara na tatapusin niya ang laban kay Silver. Tuwang-tuwa si Rascal na makipaglaban sa isa pang hero. Kinontrol niya ang kanyang dugo, hinawakan ang kalaban, at ibinagsak ito sa sahig. Pinagtawanan siya ng vampira dahil sa kanyang kahinaan. Nainis, hinawakan ni Silver ang kanyang blood power, at sinabi sa sarili na kailangan niyang tapusin agad ang laban dahil isang banta ang vampira. Pagkatapos ay hinila niya si Rascal palapit sa kanya, sinuntok ito ng napakabilis. Sa kabila nito, nagawang salagin ng vampira ang atake at itinulak siya pabalik sa pader gamit ang purong lakas. Dahil sa atake, lumipad siya palabas ng gusali papunta sa helipad. Ngayon ay hindi na kailangang mag-alala ni Rascal sa reaksyon ni Kazoo kay Leela sa loob ng kwarto at maaari na siyang lumaban hanggat gusto niya. Inaasahan ng isa pang atake, gumanti si Silver, tinamaan siya ng kanyang matatalas na kuko. Halos tumama ang suntok na ikinainis ni Rascal. Ginamit ni Silver ang pagkakataon para umatek muli, gamit ang wind pressure para hiwain siya. Nagasgasan ng atake ang vampira, na ngayon ay kinikilala na si Silver ay isang matibay na kalaban. Nagpasigla ito sa hero, na nagsasabing kailangan niya ng tunay na lakas para dominahin ang isang tulad niya. Dahil dito, gumawa si Rascal ng sandata mula sa sarili niyang dugo. Gumawa siya ng isang malakas na espada, mas malaki at mas matibay kaysa sa karaniwang ginagamit ni Kazoo. Habang nag-init ang hangin sa kanilang kapangyarihan, nakarating si Leela sa pinakamataas na palapag at sumigaw para kay Kazoo. Nainis si Rascal at na-distract siya sa presensya ni Leela. Nakita ito ni Silver at sumugod sa kanya. Itinaas ng hero ang kanyang napakatalas na kuko at ibinaon sa kanyang laman. Marahas siyang ibinagsak ng atake sa sahig.
Nagdiwang si Silver, pakiramdam niya'y nananalo na siya. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang kamay sa dibdib ng vampira ng maraming beses, na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Dahil dito, nagbago si Rascal pabalik kay Kazu, na lalong nagpatawa sa hero sa kanyang kumpiyansa sa tabumpay. Gayunpaman, naramdaman niyang gumalaw si Kazu. Agad siyang umatras, nagulat na humihina pa rin ang Hero Hunter. Kahit nanginginig, kahangahaang tumayo si Kazu matapos makatanggap ng maraming malupit na suntok. Humanga si Silver, ngunit idineklara na kailangan na niyang tapusin ang laban. Tumanggi ang Hero Hunter na magpatalo at muling hinawakan ang kanyang espada. Ngunit, bago pa siya makakilos, muli siyang sinaksak ng Hero. Ang pagsalakay ay nagpaluhod sa kanya at bumagsak siya sa sahig na walang malay. Inilipat ni Silver ang kanyang atensyon kay Leela na handa nang umatake sa kanya. Nang makitang malaya na siya mula sa kanyang mga tanikala, napagtanto niya na sinadya siyang saktan ni Kazu kanina para palayain ang babae. Itinaas niyang muli ang kanyang mga kuko at sinabi sa kanya na dapat ay tumakas na lang siya noong may pagkakataon pa. Tumanggi siyang tumakas at iginiit na lalabanan niya ito hanggang sa huli. Tinipon niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay at inihagis ito patungo kay Silver. Madaling nasanggan ng Hero ang kanyang atake at pinagtawanan ang kanyang kahangalan. Gayunpaman, hindi na siya natinag dito at naghagis siya ng isa pang atake sa kanyang kalaban. Nainis sa kanyang katatagan, sinampal niya ito sa mukha. Sinabi niya na bilang isang clone, nakatadhana na siyang itapon mula pa sa simula, kaya hindi na siya dapat lumaban pa. Determinado, sumulong siya dahil may isang taong nagsakripisyo ng buhay para sa kanya. Nag-flashback siya sa sandaling isinakripisyo ni Kazu ang kanyang sarili para sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng panibagong determinasyon at sumugod siya sa kanyang kalaban, sinasabing lalabanan niya ang kanyang tadhana. Nagpakawala siya ng malakas na sinag kay Silver. Tiniis ng Hero ang sakit ng kanyang atake. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo at tinuhod siya ng marahas. Tumilapon siya sa kabilang dako ng silid dahil sa tama. Umiiyak siya habang tinatapakan siya ni Silver, sinasabing dapat niyang malaman ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Kinutya niya ito, sinasabing ang isang hamak na kopya tulad niya ay hindi mananalo sa kanyang lakas. Bilang ganti, hinawakan niya ang kanyang paa at nagpalakas ng buong kaya, sinasabing hindi siya susuko dahil naniniwala siya sa katarungan at ipagpapatuloy niya ang pagiging hero kahit na isa lang siyang clone. Dahil dito, nagapi niya si Silver at inihagis ito palayo sa kanya. Umatras ang lalaki at naggitngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Pagkatapos ay lumundag siya sa kanya at sinipa siya sa mukha. Habang may pagkakataon pa, itinaas niya ang kanyang binti at binigyan siya ng isa pang malupit na sipa sa ulo. Sa inis, nanumpa si Silver na parurusahan niya ito kapag nahawakan niya. Hindi siya makapaniwala na nakatayo pa rin ito matapos tiisin ang lahat ng kanyang pag-atake. Itinuro niya na ito ang dahilan kung bakit siya isang peking hero dahil hindi niya ito matatalo kailanman. Nahawakan niya ang binti nito at sinabing ang isang tunay na hero ay gumagamit ng sandata. Inihanda niya ang sarili para saksakin ito gamit ang kanyang sandata. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakabawi na si Kazu at nakatayo na ngayon sa likuran niya. Kinagat siya ng Hero Hunter at sinipsip ang kanyang dugo, ninanakaw ang kanyang kakayahan sa proseso. Tumingin siya sa ibaba sa Hero na bumagsak na walang malay sa sahig. Tumatakbong lumapit si Leela sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Nang kumpirmahin niya, nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanyang buhay. Nagpahayag din siya ng pasasalamat dito dahil tumulong ito sa pagtalo kay Silver. Ipinahayag din niya ang kanyang intensyon na sabihin sa mundo ang tungkol sa katiwalian ni Silver at ng iba pang mga hero. Dahil dito, tinanong ni Kazu kung plano rin ba nitong hulihin siya, ang Hero Hunter. Pagkatapos ng isang sandali, kinumpirma niya na kailangan niyang hulihin ito dahil nananatili siyang banta sa Hero Association. Hindi pa siya maaaring mahuli. Kaya ginamit ni Kazu ang kanyang Blood Sword at inihanda ang sarili na saktan siya. Kinikilala niya na iniligtas siya nito at nagpapasalamat siya. Ngunit kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang tungkulin bilang isang hero. Hinihimok din niya itong pagsisihan ang kanyang mga kasalanan at sumuko na. Sinabi niya na ang pambubugbog sa mga corrupt na hero ay hindi dapat ituring na krimen at pagkatapos ay sinugod siya gamit ang kanyang espada. Umiwas siya at sinipa ito. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang mahikang kapangyarihan, ginawa itong isang bola ng enerhiya at inihagis sa kanyang direksyon. Itinaas niya ang kanyang espada para salagin ang atake nito. Itinuturo na hindi siya mali sa paglaban sa mga hero. Matagumpay niyang na-neutralize ang kapangyarihan nito at itinutok ang kanyang Blood Sword sa kanya. Idinagdag niya na wala ng tunay na katarungan sa lipunan ngayon at lahat sila ay may sariling katiwalian sa kanilang mga paraan. Naggitngit si Leela, alam na tama siya tungkol dito. Nangako siyang babaguhin ito at magsisikap na lumikha ng isang mundo kung saan ang mga hero ay tunay na simbolo ng katarungan at pagiging patas. Nang marinig ito, ibinaba ni Kazu ang kanyang sandata, hinahangaan ang kanyang tunay na intensyon na tulungan ang mga tao. Sa kanyang pagkagulat, nakabawi si Silver at akmang sasaktan si Leela. Sinagip niya itong muli at ibinaon ang kanyang kamay sa laman ni Silver. Tumanggi ang hero na magpatalo at itinulak siya mula sa rehas kasama niya.
Sumigaw si Leela para kay Kazu habang ang dalawa ay malayang nahuhulog mula sa Thor. Tumakbo siya palabas ng gusali ng hero at natagpuang patay si Silver sa semento, habang si Kazu ay hindi matagpuan. Kalaunan, sinubukan niyang bisitahin si Kazu sa apartment nito, ngunit sinabihan siya ng isang kapitbahay na lumipat na ito ilang araw na ang nakalipas. Habang pauwi, nanumpa siya sa sarili na balang araw ay siya mismo ang huhuli kay Kazu at tinawag niya itong kanyang bayani. Samantala, ibinalita sa buong bansa na si Silver at ang kanyang mga alipors ay naaresto dahil sa kanilang mga krimen. Nangako ang hero na si Leela na ibabalik niya ang Hero Society sa dati nitong kaluwalhatian. Pagkatapos ng press conference, tahimik niyang sinabi sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya naipatutupad ang sarili niyang bersyon ng katarungan. May nagaganap na pagnanakaw sa isang bangko. Dalawang armadong lalaki ang abala sa pagnanakaw ng pera nang lumitaw si Draco at iniligtas ang mga inosenteng tao sa loob. Sa ibang lugar, nakatayo si Sarah sa tuktok ng isang gusali sa ilalim ng sinag ng buwan. Nakarinig siya ng sigaw at nagpasya na oras na para parusahan ang ilang kasamaan. Sa isang laboratorio, isang babae ang walang magawang nakatali sa isang upuan. Ang hero sa harap niya ay balak siyang gamitin bilang test subject para sa sarili nitong cloning experiment. Humihikbi sa takot ang babae at sinabing balang araw, hahabulin ng banal na parusa ang lalaki. Tumawa ang hero, sinasabing ang tanging mga Diyos sa kanilang mundo ay mga hero, kaya mas mabuting siya na lang ang sambahin niya. Bigla siyang tumigil sa pagtawa matapos makaramdam ng isa pang presensya sa loob ng silid. Lumabas si Kazu mula sa mga anino at inasar siya sa pagtutulad sa sarili sa isang Diyos gayong isa lang siyang hamak na basura. Naghanda ang hero na labanan siya habang pinapagana ni Kazu ang kanyang blood power, handa nang dumamba sa hero.